Nakaupo sa isang eroplano ang babaeng ito na maisuot na salamin sa mata nang magsimulang umalis ang eroplano. Nagsimula siyang makatulog at dahil sa antok, hindi niya sinasadyang nahulog ang kanyang salamin. Nakita ito ng maliit na batang babae sa tabi niya at pinulot ito. Napansin ni Kang Haram na may kakaiba, hindi niya makita ang kanyang salamin, ngunit nakita niyang suot ito ng maliit na batang babae sa tabi niya na mukhang cool na cool. Kinabahan si Kang Haram, ngunit pumiti pa rin at sinabi sa maliit na batang babae na ibalik ang salamin. Ngunit umiling ang maliit na batang babae at tumangging ibalik ito. Pagkatapos, dumilim ang mukha ni Kang Haram, ngunit hindi dahil sa inis sa maliit na batang babae, kundi dahil nakakita siya ng isang maruming bagay. Takot siyang bumagsak sa sahig, pagkatapos ay sinubukang kalmahin ang sarili at tumayo. Ngunit ngayon lang niya napansin na sa tabi niya, ang bawat pasahero ay may itim na anino sa kanilang paligid. Alam niya kung ano ang susunod na mangyayari, kaya galit na galit siyang kumakatok sa pinto at humihingi na makababa sa eroplano. Inakala ng lahat na siya ay baliw at binabalaan siya na kung magpapatuloy siya, dadalhin nila siya sa presinto. Ngunit mas gusto niya pang dalhin sa presinto kaysa manatili doon. Napilitan huminto ang eroplano dahil lang sa kaguluhan na ginawa niya. Ngunit habang siya ay kinukuha, patuloy niyang pinipilit ang lahat na bumaba sa eroplano. Nang makita si Kang Haram na ibinababa sa eroplano, ibinalik ng maliit na batang babae ang salamin sa ibang babae at hiniling sa babae na ibalik ang salamin sa babaeng umalis kanina. Diyos lang ang nakakaalam kung gaano kahirap ang buhay ng babaeng iyon. Mula pagkabata, iba na si Kang Haram sa karaniwang tao. Bakit mayroon kang ganoong mga mata? Noong 3 taong gulang siya, binigyan siya ng kanyang ama ng salamin sa mata. Ang salamin na ito ay makakatulong sa iyo upang hindi mo na makita ang mga itim na anino, tama ba? Mula noon, ang kanyang aparador ay puno na ng iba't ibang uri ng salamin na kanyang isinuot mula pagkabata. Ngunit dahil hindi sinasadyang kinuha ng maliit na batang babae ang salamin ni Kang Haram, muli niyang nakita ang mga itim na anino sa loob ng eroplano. Sa kabila ng kanyang ginawang kaguluhan, nagpatuloy pa rin ang eroplano sa paglipad ayon sa schedule. Alam niya na ang mga pasahero sa eroplanong iyon, kasama na ang crew, ay hindi na makakabalik at di nagtagal, naiulat sa balita ang tungkol sa pagbagsak ng eroplano. Si Kang Haram ay inaresto bilang isang suspect, ngunit sinabi ni Kang Haram na wala siyang ginawang masama. Ngunit gusto ng pulisya na malaman, bakit ka umiyak at humihingi na makababa sa eroplano? Dahil nakakakita ako ng mga anino. Nakikita ng aking mga mata ang mga multo ng mga patay. Ito ang unang pagkakataon na nakakita ako ng ganoong karaming mga itim na anino. Nang marinig ito ni Kang Haram, nagising ang pulis na si Han Muugang sa labas. Noong huli silang nagkita sa isang tindahan ng bubble tea, nagtataka siya kung bakit siya nakasuot ng salamin sa mata para magtrabaho. Nakita ng manager na makakaapekto ito sa imahe ng tindahan, kaya kinuha niya ang salamin ni Kang Haram. Ngunit nagulat siya na may isa pa pala sa likod. Kinuha pa rin ito ng manager, kaya't napilitan siyang ngipin at magtanong sa customer kung ano ang gusto niyang bilhin. Ngunit sinadya niyang tingnan kung ano ang nakikita ng kanyang mga mata. Sige, titingnan mo pa, tutusukin ko ang iyong mga mata gamit ang tinidor. Tandaan ang pangungusap na ito. Sumulyap si Kang Haram at biglang nakita ang isang itim na anino sa likod ng isang lalaki. Kahit na natatakot, hindi niya mapigilan na lumingon muli upang tingnan. Dahil siya ang kanyang dating nobyo. Tapos na ang kanyang bubble tea. Ngunit hinilan niya ang braso nito at hinintay siya ng 3 minuto bago siya umalis. Ano iyan? Ano ang ginagawa mo? Bitawan mo ako. Kahit 1 minuto lang ayos na. Ilingin ko sa iyo na maghintay ng 1 pang minuto bago ka umalis. Tumingin siya sa kanyang bagong nobya na nakaupo sa kotse at inakusahan siya na sinusubukan niyang bumalik sa kanya. Ngunit hindi nagpaliwanag si Kang Haram. Hindi rin siya naging mapagpasensya na manatili. Ngunit pagkatapos niyang lumabas sa pinto, nakapaglakad pa lang siya ng 2 hakbang. Natabig ng rumaragasang sasakyan ang isang babae at nagliliparan ang katawan niya sa ere. Agad na tumakbo ang lahat para tingnan ang nakakakilabot na pinangyarihan, pero napansin ni Han Muugang na hindi man lang nagulat si Kang Haram na parang alam na niya ang mangyayari. Sa sandaling iyon, naramdaman lang niya na may kakaiba sa babae pero hindi niya alam kung ano. Ngayon, alam na niya kung bakit siya kumikilos ng kakaiba. Sa panahong ito, may nag-aaway sa loob ng istasyon. Hindi sinasadyang nabangga ng isang babae si Kang Haram, ngunit dahil hindi siya nakasuot ng salamin, nakita niya ang itim na anino. Pinagmasdan ni pulis na si Han Muugang ang lahat ng galaw niya sa labas. Ang itim na anino ng kamatayan ay nangangahulugang mamamatay siya sa di kalayo ang hinaharap. Nakita rin ng lalaking nasa tabi si Han Muugang na may binubulong. Mahalaga rin ang papel niya mamaya. Paglabas ni Kang Haram ng istasyon, bigla siyang sumigaw at tinawag na walang kwenta ang mga pulis. May bigla ang bumusinang sasakyan at si pulis Han Muugang pala yun. Gusto mo bang sumabay sa akin para lumamig ka? Di inaasahan, pumayag si Kang Haram na sumakay. Inisip ni Han Muugang na nagbibiro lang siya, pero handa na si Kang Haram at hinihintay lang siyang ihatid. Kaya tahimik na lang na pinaandar ni Han Muugang ang sasakyan. Di niya alam na ang maikling biyaheng ito ang magpapabago sa kanyang buhay. Habang dumadaan sila sa isang tulay, bigla na lang inalis ni Kang Haram ang salamin niya. Tunay ngang may itim na anino sa likod ng binata na akmang tumalon sa tulay. Ibinabalik niya ang salamin niya at inisip, wala akong kinalaman dyan. Pinapayuhan siya ng lahat na huwag gawin ang masamang bagay, ngunit sinabi ni Han Muugang na huwag mag-alala, hindi siya tatalon. Ilang beses siyang pumunta rito sa loob ng 1 buwan. Baka para lang mapansin siya ng mga tao. Pero mamamatay na ba talaga siya ngayon? Hindi ko alam, wala akong kinalaman dyan. Narinig ito ni Han Muugang at medyo nagalit. Tumingin siya sa binata at inisip, okay lang yan. Kahapon, pumunta ang ina ni Kang Haram sa istasyon ng pulis at galit na tinanong kung saan nagpunta
napunta ang kanyang ibaliw na anak na babae at tinanong, inatake ka na naman ba ngayon? Kaya inisip niya na baka inaatake na naman siya, kaya nagsalita lang siya ng kung ano-ano. Pero nang ihatid niya si Kang Haram sa bahay, akmang aalis na siya, pero bigla siyang nilingon ng babae at tiningnan siya ng matagal, kaya nalito siya. Pero ang totoo, tinitingnan lang pala niya ang numero ng telepono sa sasakyan. Walang sinabi si Kang Haram at umalis na lang pataas. Habang pauwi si Han Mougang, nakatanggap siya ng text mula sa isang hindi kilalang numero. Binuksan niya ito at nakitang minura siya at tinawag na bobong pulis. Tanging ang babae lang kanina ang mailakas loob na gawin yun. Inakala niya na galit lang ito kaya hindi niya pinansin. Pero bigla siyang nakita ang binata na akmang tatalon sa tulay. Bigla na lang itinaas ang kamay at bumagsak. Bago pa man makareact ang lahat, nahulog na siya sa ilog. Parang mababaliw si Han Mougang dahil hindi niya alam na gagawin pala ng binata ang kabaliwang iyon. Dahil kung mahuhulog siya, 99.9% na mamamatay siya. Naawa siya sa sarili niya. Di nagtagal, nakuha siya mula sa tubig. Pero sa kasamaang palad, sa pagkakataong ito, patay na talaga siya. Napaluha ang nanay niya dahil namatay ang kanyang anak bago pa man ito makapagpakasal at magkapamilya. Naalala ni Han Mougang ang kakaibang babae. Ang kakaibang babae ay talagang napakakaiba dahil nagsusuot siya ng salamin kahit naliligo. Tuwang-tuwa pa siya sa kanyang sarili. Kahit na tinitingnan siya ng iba ng kakaiba, sanay na siya. Pero nang gabing iyon, lasing si Han Mougang at pumunta siya kay Kang Haram. Sinabi niyang patay na ang lalaking nasa tulay. Sinabi ni Kang Haram, sabi ko na sa iyo. Sobrang nagsisisi si Han Mougang. Kung nakinig lang daw siya kay Kang Haram, baka nasagip niya ang binata. Sabi ni Kang Haram na pwede na siyang umuwi pero hinarangan niya ang pinto. Sinabi niya na ang babae ay isang anghel na ipinadala ng Diyos at inalis niya ang salamin nito. Nag-alok siyang makipagtulungan sa kanya para iligtas ang mga taong malapit ng mamatay. Ang sinabi niya ay di sinasadya pero ang nakarinig ay may intensyon. Nang sumunod na araw, inalis niya ang kanyang salamin na parang nagdesisyon siya. Nagpagupit siya ng kanyang bangs na tinatakpan ang kanyang mga mata sa loob ng maraming taon pero hindi niya alam na nagkamali siya ng pinaniwalaan. Ito ang unang beses na lumabas siya ng walang salamin. Tumingin siya sa paligid para mag-check at nang di siya nakakita ng anumang itim na anino, napanatag siya at nagpatuloy. Pero matapos ang dalawang hakbang, nakakita siya ng itim na anino sa likod ng dalawang mag-ina. Gusto ni Kang Haram na malaman ang dahilan ng pagkamatay ng multo, kaya hinawakan niya ito at nalaman na namatay ito dahil sa sakit. Pinakalma niya ang sarili niya dahil alam niya na karaniwan lang ang pagsilang, pagtanda, pagkakasakit at pagkamatay, kaya wala siyang magagawa. Pero paglabas niya, nakakita siya ng isang matabang lalaki at ang matabang lalaking iyon ang magbabago sa kapalaran ng lahat. Kumuha siya ng isang salansa ng pera at nagsimulang magbilang. Hindi alam ng lalaking nakaupo sa tapat niya kung anong gagawin niya. Pagkatapos, sinabi niya na ang perang ito ay mapupunta sa kanya kung sasamahan niya siya buong umaga. Tumawa ang lalaki at tinanong kung ano ang gagawin niya. Pagkatapos ay sinigawan siya at pinapaalis at inihagis ang pera sa mukha niya. Hindi pala madaling linlangin ang matabang lalaki, naisip ni Kang Haram. Sinisikap ko namang maging mabait pero hindi naman ako pinahahalagahan. Ginawa ko na ang lahat. Kung gusto ka nang kunin ng Diyos, hindi ko na iyan mapipigilan. Kanina, may nakasalubong siyang lalaki at nakita niyang may itim na anino sa likod nito. Nangangahulugan na di magtatagal ay mamamatay siya. Para malaman kung bakit siya mamamatay, hinawakan niya ang anino at nalaman na mamamatay siya sa isang aksidente at ang kamatayan ay malagi. Naalala niya ang sinabi ni Han Mougang kagabi na gusto niyang makipagtulungan sa kanya para iligtas ang mga taong malapit ng mamatay. Pero hindi niya alam na sa panahong ito, nag-aalala rin siya. Naghagis siya ng litrato sa kanyang girlfriend. Matapos itong makita, halatang kinakabahan si Yoon Soo-wan. Tinanong ni Han Mougang kung plinano niyang lapitan siya mula pa sa simula. Ngunit walang sinabi si Yoon Soo-wan. Sinabi ni Han Mougang na kahit na hindi siya magsalita, iimbestigahan niya ito. Pero hindi niya alam na malapit na pala siyang mamatay. Kinabukasan, habang papasok si Han Mougang sa trabaho, tumawag ang kakaibang babae. Sinabi niya na sumasang-ayon siya sa ideya niyang iligtas ang mga taong nasa bingit ng kamatayan. May nakikita akong taong malapit na may mangyari sa kanya. Mabilis kang pumunta rito. Hindi pa nasasabi ni Kang Haram ang address, bigla siyang pinutol ni Han Mougang. Sinabi niya na busy siya at hindi siya makakapunta at ang pagsagip sa taong iyon ay sinabi lang niya habang lasing. Huwag ka nang magpakita sa akin, kung hindi, dudukutin ko ang mga mata mo. Ngayon, wala na siyang ibang maaasahan kundi ang sarili niya. Sino ang mag-aakala na napakawalang alam ng matabang lalaki? Akmang aalis na siya pero bigla niyang naisip ang kamatayan ng matabang lalaki. Kaya sinimulan niyang sadyang inisin siya. Gaya ng inaasahan, nagalit ang matabang lalaki at akmang susuntukin siya. Pero hinayaan ni Kang Haram ang lalaki na saktan siya. Naguluhan ang matabang lalaki at mabilis na tumakbo. Inakalang nakakita siya ng baliw. Pero nag-atubili si Kang Haram na pigilan ang matabang lalaki. Pero tinulak siya ng matabang lalaki. Pagkatapos, sinuway niya ang kanyang sarili at binangga ang kanyang ulo sa mesa. Hindi alam ng matabang lalaki kung anong gagawin niya pagkakita ng dugo sa noo ni Kang Haram. Hindi na mapakali ang matabang lalaki kaya tumakbo siya habang hawak ang kanyang mga gamit. Kakaabot lang ni Han Mougang at nadapa silang dalawa. Bago pa sila makatayo, inapakan sila ni Kang Haram. Mabilis niyang sinabi kay Han Mougang na hulihin ang matabang lalaki. Kaya, nahuli ang matabang lalaki ng walang dahilan. Wala na bang problema? Pwede na ba akong umalis? Tanong ni Han Mougang. Pero sinabi ni Kang Haram, hindi pa tapos ang lahat. Sa pamamagitan ng itim na anino, nalaman niya na kinidnap ng isang masamang tao ang matabang lalaki. Hiningi ng masamang tao na palabasin ang isang tao. Kung hindi, papatayin niya ang matabang lalaki. Nakikita niya ang taong hinahanap ng masamang tao. Pero bago pa niya ito mahanap, pinaputukan na ng sniper ang biktima. Naalala niya na ang taong
may hawak ng baril ay nakasuot ng relo at uniforme ng militar. Kaya ibig sabihin, kahit na makatakas ang matabang lalaki, mayroong ibang tao na mamamatay sa halip. Kahit na busy rin si Han Muugang, mas mahalaga ang isyong ito. Sinundan nila ang kanilang mga alaala sa eksena at hindi sinasadyang nakita nila ang taong hinahanap ng kidnapper. Sabay-sabay silang pumunta sa babae, gusto lang subukan kung ano ang mangyayari. Sinabi ng babae na ang lalaki ay kanyang boyfriend at kinumpirma ni Han Muugang na may isang sundalong tumakas ngayong umaga. Para baguhin ang mangyayari sa hinaharap, sinabi nila sa babae na makipagkita sa kanyang boyfriend. Pero hindi alam ni Han Muugang na nagbago na pala ang kapalaran niya. Sa isang restaurant, may lalaking nakasuot ng kakaibang damit ang pumasok sa restaurant at umupo sa harap ng babae. Alam ni Han Muugang na nandyan na ang target, kaya uminom siya ng tsaa at sinenyasan ang iba na kumilos. Habang tinatanong ng lalaki ang kanyang girlfriend kung pwede bang huwag silang maghiwalay, lumapit si Han Muugang at nagkunwaring nagtatanong ng oras. Nang itinaas ng lalaki ang kanyang kamay para tingnan ang kanyang relo, hinila ni Han Muugang ang kanyang kamay. Ang totoo, gusto lang niyang kumpirmahin ni Kang Haram ang pagkakakilanlan ng lalaki. Medyo kinabahan si Han Muugang dahil wala pa siyang isang buwan sa trabaho, kaya sinubukan niya ito ng ilang beses bago niya mabilis na ikinapit ang posas. Nagulat ang lalaki dahil walang nakakaalam na tumakas siya. Nang lumaon, nalaman niya na ang kanyang girlfriend ang nagsumbong sa pulis. At syempre, nahuli siya dahil sa pagtakas sa militar. Ito ang unang beses na si Kang Haram. Nalaman ni Kang Haram kung gaano siya kasaya sa paggamit ng kanyang kapangyarihan para iligtas ang ibang tao. Ang lalaking dapat ay mamamatay na lang ay nakakulong sa istasyon. Narinig niya ang tunog ng telepono, kaya mabilis niyang pinapakinggan ito sa pulis at binago nito ang kapalaran ni Han Muugang. Pagkatapos nito, pumunta si Kang Haram sa istasyon para hanapin si Han Muugang, pero wala siya roon. Plano niyang maghintay para kay Han Muugang nang bigla siyang nakakita ng litrato. Sa litrato, ang kwintas na suot ni Han Muugang ay pareho sa ibinigay niya sa kanyang kapitbahay noong bata pa siya. Kaya naman pala, sa unang pagkikita pa lang nila, parang pamilyar na siya. Di niya inaasahan na ang kanyang kapitbahay noong bata pa siya ay naging pulis na ngayon. Kinuwestiyon niya ang sarili kung bakit ngayon lang niya ito napansin. Pagkatapos, pinalaya na ang tumakas na sundalo. Naramdaman ni Kang Haram na may kakaiba dahil sa kanyang alaala. Ang lalaki ay nakasuot ng relo sa kanyang kanang kamay, pero ang lalaking ito ay nakasuot sa kaliwang kamay. Agad niyang tinanong ang pulis kung nasaan ang baril ng lalaki. Hindi inaasahan, wala pala siyang baril. Nang marinig ito, bulong ni Kang Haram, nagkamali ba ako? Sa panahong ito, nagsimulang maingay ang mga tao dahil sa balita sa GE tungkol sa isang tumakas na sundalo na may hawak na bihag. Ito ang eksena na hinulaan niya, pero ang bihag ay si Han Muugang. Sinabi ng matabang lalaki sa likod na sinundo ni Han Muugang ang nanay niya para sa kanya. Kaya pala, nakatanggap siya ng tawag mula sa isang nursing home na nagsasabi sa kanyang sunduin siya. Balik sa nursing home ang nanay na may demensya. Ang nursing home ay nasa ikalawang palapag ng shopping center. Naalala ni Kang Haram na sinabi ng matabang lalaki na mamamatay siya dahil sa pagiging bihag, kaya pinalitan siya ni Han Muugang. Ibig sabihin, nabago ang kapalaran ng matabang lalaki at napunta kay Han Muugang. Umiling si Kang Haram dahil alam na niya ang mangyayari. Gaya ng inaasahan, isang bala mula sa sniper ang tumama sa dalawang tao. Nanginginig sa takot si Kang Haram. Sinisisi niya ang sarili niya dahil mahilig siyang makialam sa buhay ng iba. Kung hindi dahil sa kanya, hindi sana namatay si Han Muugang. Pagkatapos, tumakbo siya pauwi at binulungan ang sarili niya. May kasalanan ako. Ako ay malas, dapat sumama ako kay Han Muugang. Pagkatapos, inalis niya ang sintas ng kanyang sapatos. Sinubukang tapusin ang kanyang buhay. Nasa ospital pa si Han Muugang. Nagmadaling pumunta ang girlfriend niyang doktor matapos makatanggap ng abiso. Nang makita niya ang kanyang boyfriend na nakahiga roon, natakot siya at hindi alam ang gagawin. Pero kalmado siya at mabilis na binigyan ng first aid ang kanyang boyfriend. Pero huminto pa rin sa paghinga si Han Muugang. Pagtingin ni Yoon Soo-won sa napaupo siya sa sahig. Alam ni Kang Haram na hindi na mabubuhay si Han Muugang sa pagkakataong ito, kaya nagdesisyon siyang magpakamatay. Tinulak niya ang upuan at ang kanyang buong katawan ay nag-indayog sa himpapawid. Habang sinisikmura niya ang kanyang sarili, bigla siyang nakarinig ng balita na ang bihag na si Han Muugang ay hindi pa patay. Pero sinusubukan niya ngayong sundan si Han Muugang. Ngayon, nakabitin siya sa kanyang inuupahang kwarto. Ayaw na niyang mamatay, pero sino ang hihingan niya ng tulong? Pero ang problema ay hindi si Han Muugang. Patay na si Han Muugang doon mismo. Kinumpirma na ng doktor ang oras ng kamatayan ni Han Muugang at dinala na ang bangkay niya sa morgue. Ngunit, may isang doktor na nakasuot ng face mask ang dumating at binago ang sitwasyon. Hahanapin niya sana ang malamig na bangkay ni Han Muugang at kumuha siya ng kutsilyo, handang kunin ang bala sa ulo nito. Pero habang nagsisimula pa lang siya, biglang nagising si Han Muugang at umupo, nag-inat-inat na nagpatakot sa lalaki. Pero agad itong tumakbo. Ang mga tao nga naman ay duwag. Umiiyak pa rin ang nanay sa kabilang panig. Hindi mamamatay ang Han Muugang ko. Nasaan ang anak ko? Gusto ko siyang makita. Nagmamadaling lumabas ang doktor. Buhay pa si Han Muugang. Nakita ko lang siya sa pasilyo. Nagmamadaling tumakbo ang nanay, pero dahil hindi niya mahanap si Han Muugang, kailangan nilang tingnan ang footage ng key. Nakita nila na maayos si Han Muugang, kaya nagulat ang mga doktor. Si Kang Haram naman ay nakabitin pa rin sa himpapawid, pero tumutunog ang kanyang telepono at hindi niya ito masagot. Ang tumatawag ay isang lalaki na nakatayo sa harap ng pinto niya. Pero kahit anong tawag niya, walang reaksyon sa loob. Akala niya ay walang tao sa loob kaya akmang aalis na siya, nang biglang tumahol ang kanyang aso sa loob ng bahay. Napansin niya na
na may mali kaya dali-dali siyang pumasok. Saktong-sakto, nailigtas si Kang Haram na malapit ng mawala ng buhay. Nagising siya matapos dilaan ng paulit-ulit ng aso. Anong nangyari sa asong to? Ang dumi. Sa sandaling iyon, napansin niyang may ibang tao sa bahay niya, kaya hinawakan niya ang damit nito at tinanong, magnanakaw ka ba? Agad siyang sinagot ng lalaki, kung wala ako, patay ka na sana. Ngayon lang natauhan si Kang Haram. Pagkatapos ay nagpakilala ang lalaki, o Manso ang pangalan ko. Gusto ng tatay ko na mabuhay ako ng matagal, kaya pinangalanan niya ako ng ganoon. Ang asong yun ang nagligtas ng buhay mo. Kahit hindi mo ako kilala, nakita na kita dati noong nahuli ka bilang suspect sa istasyon ng pulis. Sabi mo, nakikita mo ang multo ng kamatayan. Kasama rin ako noon. Naniwala ako sa sinabi mo kaya kinuha ko ang numero at address mo. Pinuntahan kita para tanungin kung may itim na anino sa kin o sa aso ko. Pero tinanong lang ni Kang Haram kung may kotse siya. Gusto lang niyang malaman ang kalagayan ni Han Muugang. Pagkatapos, nakita niya si Han Muugang sa gilid ng kalsada, kaya agad niyang sinabi kay Manso na huminto. Akmang bababa siya ng sasakyan pero pinigilan siya ni Manso at tinanong kung may nakikita siyang itim na anino sa kanila. Narinig ito ni Kang Haram kaya sinabi niya na sa ngayon ay okay sila. Kung ayaw mong magkaroon ng itim na anino, maligo ka. Totoo ba yan? Ngayon, si Han Muugang lang ang mahalaga kay Kang Haram, hindi niya alam na si Han Muugang. Si Han Muugang ngayon ay hindi na ang Han Muugang na dati at lalong hindi siya ang kapitbahay niya noong bata pa. Pagkagising ni Han Muugang, kinuha niya ang kamay ng doktor at inilagay sa dibdib niya. Bakit ang lakas ng tibo? Inakala ng girlfriend niyang doktor na mahal pa rin siya ni Han Muugang pero inisip ng lalaki na may mali sa katawan niya at winagayway ang kamay para paalisin ang doktor. Di maintindihan ni Yoon Soo-wan kung bakit pagkatapos niyang magising, parang ibang tao na ang kanyang boyfriend. Ang totoo, ganun nga. Kagabi, nahanap siya ni Kang Haram at humingi ng tawad sa pagiging pakialamera na naglagay sa kanya sa peligro. Pero malamig niya itong pinalayas. Nang makita niya ang bracelet na itinapon nito, nagdesisyon si Kang Haram na dahil wala naman ang doktor. Tahimik siyang lumapit sa kama ni Han Muugang at kinuha ang kanyang telepono para tingnan ang mukha nito. Ngayon ay sigurado na siya ang hinahanap niya. Naalala niya noong umiiyak siya at nangako ang lalaki na poprotektahan siya habang buhay. Sinabi rin nito na siya lang ang gusto niya. Nag-pinky promise pa sila. Binigyan niya siya ng gawang kamay na bracelet. Umaasang hindi siya nito makakalimutan kahit na pumunta siya sa ibang bansa. Pero sa pagkakataong ito, umalis siya ng 15 taon. Sa kabutihang palad, hindi pa tapos ang kanilang kapalaran. Sa huli, pinagtagpo sila muli ng tadhana. Isinuot muli ni Kang Haram ang bracelet sa kanya, ngunit bigla siyang dinaganan ni Han Muugang. Sino ka? Ako to, Han Muugang. Bigla na lang sumakit ang ulo ni Han Muugang na parang mabibiyak. Pero sinubukan pa rin ni Kang Haram na ipaliwanag, nangako tayo sa isa't isa noong bata pa tayo. Ako si Kang Haram, maaari mong kalimutan ang iba, pero huwag ako. Ako si Kang Haram, umalis ka. Binigo mo ako. Galit na galit si Kang Haram kaya ayaw na niyang manatili roon. Pero pag uwi niya, nagulat siya nang makitang sira-sira ang kanyang bahay. Galit siyang sumigaw at tinanong kung ano ang hinahanap niya. Sa wakas, nahanap din niya ito. Sumugod si Kang Haram para kunin ito pero itinulak siya. Sinabi niya na hihiramin niya lang, kaya gumamit na si Kang Haram ng huling baraha. Alam mo naman kung anong klaseng mata mayroon ako, di ba? Pero wala siyang pakialam. Kung aalis ka ng may hawak na pera, hindi pa man sa 10 hakbang, mamamatay ka na. Pagkatapos, nagsimula siyang mag-perform. Sa isang tingin pa lang, alam na niyang may nakita siya, pero nagkunwari siyang walang nakita at sinabing huwag na siyang magpanggap dahil hindi siya naniniwala. Ngayon, pera lang ang nasa isip niya. Walang pag-asa si Kang Haram. Bakit nakahanap si mama ng katulad niya? Mas gugustuhin pa niyang walang stepdad. Nang sumunod na araw, nagsusuot siya ng salamin at nagtutoothbrush, pero lalo siyang nagagalit. Bakit kailangan kong magdusa? Okay lang kung binubuli ako ng stepdad ko, pero bakit di man lang ako pinapansin ni Han Muugang? Hindi pwede, may kailangan akong gawin. Nasa ospital pa si Han Muugang, naghahanap ng kung ano. Pagkatapos, nakakita siya ng isang salamin sa bulsa ng kanyang jacket. Ang bagay na ito ay mas mahalaga sa kanya kaysa sa buhay niya. Pagkatapos ay nagbihis siya at sinuot ang sapatos niya. Nang makita niyang walang tao sa paligid, umasok siya sa refrigerator para gawin ang isang bagay. Pero sa sandaling ito, may nakita si Han Muugang na papalapit kaya isinara niya ang refrigerator. Plano niyang lumabas at maghanap ng ibang pagkakataon, pero patuloy na sumusunod si Kang Haram sa kanya. Pagkatapos ay nakita niya ang papalapit na bus, kaya dali-dali siyang sumakay. Pinabayaan si Kang Haram. Pagkasakay ni Kang Haram, mabilis siyang nag-utos sa driver na magmaneho. Pero sinabi ng driver na kailangan niya munang magbayad. Habang nag-uusap sila, nakasakay na si Kang Haram. Binayaran pa niya ang pamasahe ni Han Muugang. Nang makita ito ni Han Muugang, balak niyang tumakas. Pinasara na ang pinto ng bus. Di inakala ni Kang Haram na kahit nasa loob na sila, di pa rin siya mapakali. Tumingin ka, may isang matandang babae na sumakay sa bus at sumiksik sa pwesto ni Han Muugang. Naintindihan niya ang ibig sabihin ng babae, pero sinabi niya na huwag na lang siyang mag-alala, di pa naman siya mamamatay. Tinignan siya ng babae at sinabing, ang mga kabataan ngayon ay walang respeto. Pero sinabi niya, hindi marunong gumalang ang mga tao ngayon. Tumanda na pero wala pa ring natutunan. Hayop ka, wala ka bang magulang? Kung wala, anong pake mo? Galit na galit ang matandang babae at inihagis ang bag niya kay Han Muugang, pero itinaboy niya ito at tumama kay Kang Haram. Nang makita siyang natumba, sinamantala ni Han Muugang ang pagkakataon para makababa sa bus. Atat na atat siya.
Ganon siya dahil may mahalaga siyang kailangang gawin. Gumamit siya ng teleportation para magmadali dahil sigurado siyang pupunta rito ang hinahanap niya. Kaya naupo siya at naghintay sa harap ng paaralan. Pero hindi makatingin sa kanya ang mga babaeng dumadaan at ang mga lalaki naman ay tinitingnan siya ng may paghamak. Sa simula, inisip niya na pangit ang suot niya. Pero nang may dumaan na sasakyan na mailitrato ng modelo, naisip ni Han Mo-ugang na kailangan niyang magbihis para maging maganda ang itsura niya. Nagsimulang magbigay ng papuri ang mga empleyado. Sinasabing mayroon siyang magandang pangangatawan na parang hanger. Dahil tuwang-tuwa si Han Mo-ugang sa narinig niya, tinanong niya ang presyo ng produkto. Ibinigay ng cashier ang total na 2,370,000 won. Relax lang si Han Mo-ugang, kinuha ang pera at sinabing huwag nang ibalik ang supli. Ngunit ang cashier ay namutla matapos tanggapin ang pera. Dahil hindi alam ni Han Mo-ugang na hindi maaaring gamitin ang pera ng underworld sa mundo ng mga tao. Nagtanong pa siya sa cashier na tila nagtataka ang lahat kung normal ba siya. Sa isang kritikal na sitwasyon, hinila ni Han Mo-ugang ang kurtina. Inisip ng mga empleyado na marahil ay tumakas siya mula sa isang mental institution. Ngunit matagal silang naghintay at hindi lumabas ang customer, kaya't sumilip ang babae upang tingnan. Sino ang mag-aakalang ang customer na iyon ay matagal nang nawala? Pagkatapos nito, lumabas si Han Mo-ugang mula sa banyo ng kababaihan, ngunit kalmado pa rin. Relax na pinag-aaralan ang kanyang suit. Napasigaw ang dalawang babae na ikinagulat niya, pero hindi siya masisisi. Mula nang magkaroon siya ng alaala, isa na siyang pure-blood na reaper. Ang trabaho niya ay hanapin ang mga taong malapit ng mamatay gamit ang isang crystal ball. Pagkatapos ay dalhin ang kanilang mga kaluluwa sa underworld. Maaari silang maglakbay sa espasyo gamit ang mga pintuan at syempre, hindi sila nakikita ng mga tao. Ngunit isang araw, biglang pumunta ang kanyang kasamahan para hanapin siya dahil may napulot itong crystal ball. Ang misyon ni Jesus Jong at ang ball na may numerong black ay talagang sa kanya. Ibig sabihin, tumakas na si Jesus Jong. Ang tanging paraan para makatakas sa mundo ng mga tao ay ang pumasok sa katawan ng isang patay na tao. Sa isang dalawang tao na grupo, kung magkamali ang isa, madadamay din ang isa. Kung mahuhuli sila ng supervisor, magiging aso sila sa tarangkahan ng impyerno. Nang marinig ito, hindi na nag-aksaya ng oras si Black. Kailangan niyang mabilis na mahanap si Jesus Jong. Nagkataon na nakita niya si Han Mo-ugang na binaril at napatay. Kapag may namatay, natural lang na magtrabaho ang Reaper. Inilabas niya ang crystal ball at nakita ang imahe ni Han Mo-ugang doon. Ibig sabihin, oras na para umalis si Han Mo-ugang. Nalaman ni Black na pulis siya, kaya bigla siyang nagkaroon ng isang matapang na ideya. Kung gusto kong mahuli at maibalik si Jesus Jong, kailangan ko ring gumamit ng katawan ng tao. Kakalabas lang ng hininga ni Han Mo-ugang. Agad sinamantala ni Black ang pagkakataon at pumasok sa katawan nito. Nang maging tao, agad niyang pinuntahan ang dalawa niyang kasamang Reaper. Ngunit dahil sa kanyang pagiging prangka, nainis ang mga ito at sinubukan siyang hulihin, ngunit hindi nila siya mahawakan. Sa ganoong pagkakataon, sumasakit ang tiyan ni Kang Haram, kaya tumawag siya ng taxi papuntang ospital. Bigla niyang nakita ang dalawang itim na anino sa tabi ni Han Mo-ugang. Nag-alala siyang nasa panganib si Han Mo-ugang, kaya't nagmamadali niyang sinabihan ang driver na huminto. Biglang may sumulpot na bisikleta at tinulak si Han Mo-ugang papalayo sa railing, na naging dahilan upang malaglag ang crystal ball ni Black. Kaya't nagmadali siyang tumakbo upang pulutin ito. Nang makita siya ni Kang Haram na tumatakbo sa gitna ng kalsada, pinayuhan niya ito, mag-ingat. Sa loob ng crystal ball, lumabas ang imahe ni Kang Haram. Biglang na-realize ni Han Mo-ugang na matagal na pala niyang nakita ang taong ito. Noong panahong iyon, nasa isang misyon siya. Ang pangunahing target ay ang lalaking nasa kotse, dahil tapos na ang kanyang buhay. Ngunit wala siyang kamalay-malay, kaya't masaya pa rin siyang bumili ng kape para sa kanyang girlfriend. Ngunit ang coffee seller ay ang kanyang ex-girlfriend. Tinakpan ng babae ang kanyang mukha, hindi dahil sa nahihiya siya sa kanyang ex-boyfriend, kundi dahil nakita niya ang anino sa likod nito. Noon pa lang, napansin na niya ang babae at naramdaman na may mali sa kanyang mga mata. Sa katunayan, sinabihan niya ang lalaki na maghintay sandali upang maayos na maisagawa ang misyon. Akmang dadalhin na siya ni Black, ngunit biglang nahawakan siya ni Kang Haram. At sinabi sa lalaki na maghintay pa ng 3 minuto bago umalis. Sa oras na iyon, nalito siya, ngunit mabuti na lang at hindi nakinig sa kanya ang lalaki. Kaya't paglabas niya pa lang ng pinto, patay na siya. Si Kang Haram naman ay matagal nang nahulaan na may masamang mangyayari. Akala niya tapos na ang lahat kaya hindi na siya nag-alala. Ngunit ngayon, ang imahe niya ay lumabas sa crystal ball. Ibig sabihin, ang susunod niyang misyon ay dalhin ang kaluluwa ng babaeng ito sa impyerno. Ngunit naisip niya ngayon na baka may paraan ang babaeng ito para tulungan siya. Kaya isinara niya ang ball. Pagkatapos noon, isang kotse ang biglang sumugod papunta sa kanya. Nang makita ito, nagmadali si Kang Haram na iligtas siya, ngunit nawalan siya ng malay. Ang misyon ay dalhin ang kanyang kaluluwa. Nagdesisyon si Black na iuwi si Kang Haram. Dahil hindi pa niya nahahanap si Jesus Jong, hindi pa niya maaaring dalhin ang kaluluwa ni Kang Haram sa impyerno. Nang makita ang nakabiting lubid sa kanyang kwarto, nalaman niya na hindi madali ang buhay nito. Kaya't nagpasya siyang mabilis na hanapin ang lalaking iyon para matulungan si Kang Haram na makatakas sa paghihirap ng mundo. Isang araw, pumunta si Black sa paaralan para hanapin si Jesus Jong. Dahil naniniwala siya na pupunta ito roon para hanapin
hanapin ang kanyang kapatid na babae. Bigla siyang nakakita ng isang estudyanteng may kakaibang kilos at ang estudyanteng ito ay matagal ng patay. Paano siya nabuhay muli? Dali-dali niyang hinila ang isang estudyante at tinanong, patay na ang batang iyon, paano mo nalaman? Nagpakamatay siya noon dahil sa bumagsak ang kanyang grado. Mabuti na lang at bumagsak siya sa puno, kaya't nabuhay pa siya. Hindi maiwasan ni Black na maghinala na pumasok si Jesus Jong sa katawan ng batang iyon. Sa kabilang banda, nakahanap si Kang Haram ng bagong trabaho, ang magbenta ng insurance. Ginagamit niya ang kanyang kakayahan upang malaman kung ligtas ang isang tao. Ang susunod niyang customer ay anak ng isang negosyante, kaya't pumunta siya sa paaralan upang mag-imbestiga. Nagkataon na nandoon din si Han Moogang. Pagkatapos ay nagulat silang makita ang isa't isa. Ano? Bakit ka rin nandito? Tumingin muli si Kang Haram sa silid-aralan at nakita ang isang itim na anino sa loob ng isang lalaking estudyante. Narinig ni Han Moogang ang kanyang bulong kaya lumapit siya at nagtanong, ano ang sinasabi mo? Sinabi ni Kang Haram na alam niya pero nagtanong pa rin siya. Alam mo naman na nakikita ko ang mga anino ng kamatayan, bakit ka nagpapanggap? Ngunit hindi alam ni Kang Haram na ang nasa harapan niya ay hindi na ang Han Moogang na nakilala niya, kundi isang reaper. Naalala ni Black ang insidente sa truck. Manatili ka ng 3 minuto at umalis ka. Anong ibig mong sabihin? Kahit 1 minuto lang, pakawalan mo ako. Ngayon ay naniniwala na siya na nakikita ni Kang Haram ang mga anino ng kamatayan. Nais niyang gamitin ang mga mata ni Kang Haram upang tulungan siyang hanapin ang kaluluwa ni Jesus Jong. Tinulak niya sa liig si Kang Haram at tinanong, sino sa mga estudyante ang may anino? Ang lalaking estudyante na nakaupo sa tabi ng bintana. Pagkatapos ay itinutok ni Han Moogang ang baril sa ulo ng estudyante. Nais niyang pilitin ang kaluluwa ni Jesus Jong na lumabas, ngunit bigla niyang napansin na hindi ito ang taong hinahanap niya. Nagmakaawa ang kaluluwa kay Black na patawarin siya. Nang makita na walang pakialam si Black, nagbanta ang lalaki, narinig ko na tumatakas ka. Kung kukunin mo ako, isisiwalat ko ang tungkol sa iyo. Hulihin mo kung gusto mo. Isa siyang reaper. Bakit siya magpapatinag sa isang ordinaryong kaluluwa? Nagkunwari siyang natakot at sinabihan ang lalaki na bumalik sa katawan ng estudyante. Nang akmang aalis na ang estudyante, hinawakan niya ang kwelyo nito dahil alam niyang kung ang kaluluwa ay pumasok sa katawan ng ibang tao at mamatay sa pangalawang pagkakataon, makakalimutan nito ang lahat. Kung ganun, hindi mo na ako matatandaan. Malumanay na hinaplos ng babae ang bata. Biglang lumitaw ang isang ilusyon. Malinaw niyang nakita ang imahe ng isang batang lalaki na nakakulong sa isang maleta at pagkatapos ay nakita niyang inilibing ng buhay ang bata. Ang kamay ng salarin ay may puting bendahe at may tatak. Siya si Kang Haram, ang taong may kakayahang makakita ng anino ng kamatayan. Kanina, hawak ni Kang Haram ang insurance contract ng isang FE na customer at ginamit ang kanyang espesyal na mata upang protektahan ang customer. Walang itim na anino kaya't walang problema. Pagkatapos ay pumasok siya sa isang convenience store upang bumili ng inumin. Akmang magbabayad na siya nang lumingon siya at aksidenteng nakita ang isang batang lalaki na may kinakain. Tumingin siya sa paligid ngunit hindi niya nakita ang mga magulang nito kaya't nagtanong siya, nasaan ang nanay mo? Ngunit ang kilos ng batang lalaki ay ayaw mag-usap. Nagtanong ang may-ari, anong problema? Hindi ba siya nakatira sa iyong lugar? Tanong ni Kang Haram. Hindi, sagot ng may-ari. Biglang napagtanto ni Kang Haram na naligaw ang bata, kaya tinanong niya ito kung saan ang bahay nito. Pagkatapos ay inakay siya ng bata palabas. Hindi mo alam kung saan ang bahay mo? Ano? Yeonhui. Yeonhui ba ang pangalan ng building mo? Sa Yeonhui apartment, hindi rin alam ni Kang Haram kung ano ang gagawin sa bata. Iisipin ng iba na binubuli niya ito, kaya't wala siyang pagpipilian kundi dalhin ang bata sa istasyon ng pulisya. Nang makita na walang suot na medyas ang bata, kinuha niya ang kanyang medyas at ibinigay sa bata. Hindi nagtagal. Nahirapan ng pulis na makontak ang ama ng bata at sinabihan si Kang Haram na paparating na ito. Biglang gustong umihi ng bata, ngunit sa kalagitnaan ng paglalakad ay umagos na ang tubig. Kaya't kinuha ni Kang Haram ang pantalo ng bata at nilabhan. Ngunit pagbalik niya, muli niyang nahawakan ang itim na anino sa bata, kaya't lumabas ang eksena sa simula. Hindi nagtagal ay dumating ang ama ng bata. Nang akmang yayakapin na ng ama ang anak, biglang itinulak ni Kang Haram ang lalaki na ikinagulat nito. Nang marinig niya mula sa pulis na si Kang Haram ang nakakita sa kanyang anak, nagalit si Kang Haram at pinagalitan ang mag-asawa sa kanilang kapabayaan. Paulit-ulit na humingi ng tawad ang mag-asawa. Sabi ng pulis, mahilig daw talagang tumakas ang bata para maglaro, kaya nagbago ang pananaw ni Kang Haram sa mga magulang nito. Pagkatapos, niyakap ng ama ang kanyang anak at umalis na silang magkakasama. Akmang tatayo na si Kang Haram nang makita niya ang isang wallet na nahulog sa sahig. Dali-dali niya itong pinulot para tingnan at napagtanto niyang sa ama pala ito ng bata. Nagmamadali si Kang Haram na tumakbo at tinawag sila para ibalik ang wallet. Pagkatapos ay pinayuhan niya sila na huwag na ulit hayaang mawala ang bata. Kailangan ninyo siyang bantayan sa bahay. Nalito ang mag-asawa sa kanyang payo. Ang mahalaga, kailangan ninyo siyang panatilihin sa bahay. Naramdaman ng mga magulang ng bata na kakaiba ang sitwasyon, ngunit yumukod na lang sila para tanggapin ang magandang intensyon. Pagkaalis nila, nanatili si Kang Haram at nakatitig sa itim na anino ng bata.
Pero hindi siya mapakali. Isang araw, maaga siyang gumising at tumakbo sa harap ng bahay ng bata na may balak na pigilan ang salarin. Nakita niyang umalis ang ama ng bata para magtrabaho. Pagkatapos ng ilang sandali, napansin niya ang isang estrangherong lalaki na dumating. Lumabas na isa pala siyang guro ng bata. Dahil ilang araw nang hindi pumapasok ang bata, dumalaw ang guro. Nang malaman niyang guro siya ng bata, agad na tinanong ni Kang Haram kung may nakita siyang taong may benda sa kamay. Bago pa siya matapos, isang lalaki na nakabisikleta ang nadulas sa balat ng saging. Nasugatan ang guro sa pagliligtas kay Kang Haram at nagkataon na ang sugat ay nasa kamay din pagkatapos pumunta sa ospital. Nakita niya ang pamilyar na benda sa kamay ng lalaki. Kaya't naghinala si Kang Haram at sinundan siya para imbestigahan. Akala niya ay siya ang salarin. Ngunit walang marka sa bendahe. Ano ang gagawin niya? Nakita ni Black si Kang Haram gamit ang git. Nais niyang gamitin ang mata ni Kang Haram upang tulungan siyang hanapin ang isang tao. Sa oras na ito, nakita niya ang isang batang lalaki na lumabas at sinundan ng dalawang Reaper. Ang kaluluwa ng bata na iyon, kailangan lang niyang sundan ang Reaper para mapigilan si Kang Haram. Sinundan ni Kang Haram ang guro sa paaralan at nakita na napakabait niya sa mga estudyante. Kaya't naisip ni Kang Haram na masyado lang siyang mapaghinala. Akmang aalis na siya nang bigla siyang natigilan. Hayaan mo akong selyuhan para sa iyo. Narinig niya ang tunog ng selyo. Lalong nag-alala si Kang Haram. Ang susunod na eksena ay mas nakakagulat. Aksidenteng nahulog ng guro ang kanyang selyo. Kinuha ito ng isang makulit na estudyante at isinelyo ito sa bendahe sa kamay ng guro. Ngayon, sigurado na si Kang Haram na siya ang salarin na papatay sa bata. Kaya't nagmamadali siyang kinuha ang kanyang telepono at kinuhanan ang litrato ang mukha ng guro. Sinundan naman ni Black ang bata sa isang residential area. Hindi pumasok ang bata sa gusali, sa halip ay umakyat ito sa isang tubo. Tiningnan ng guro sa kamera at nakita niyang pumasok ang bata sa kanyang bahay. Dahil sa takot na mabunyag ang kanyang sikreto, dali-dali siyang tumakbo pabalik sa bahay. Nakita ni Kang Haram na umalis ang guro, kaya't mabilis niya itong sinundan at tumawag sa kanyang amo para ipaimbestiga ang pagkatao ng lalaki. Nahuli na siya noon dahil sa child molestation at child pornography sa Paris. Nagulat si Kang Haram nang marinig ito at nagmamadaling sumunod. Ngunit nang makarating siya sa intersection, muntik na siyang masagasaan ng kotse dahil hindi siya nakatingin sa daan. Paulit-ulit siyang humingi ng paumanhin sa driver. Ngunit nang lumingon si Kang Haram upang magpatuloy, nawala na ang guro nang walang bakas. Umakyat siya sa bubong upang makita ang buong lugar. Sa wakas, nakita niya ang lalaki na humihila ng isang maleta palabas ng apartment building. Dali-dali siyang tumawag sa ama ng bata at nalaman niyang wala ang bata sa bahay at hinahanap ito ng ama. Tiniyak ni Kang Haram na nasa loob ng maleta ng guro ang bata. Ngunit nang isakay niya ang maleta sa kotse. Nang aalis na siya, hinarangan ni Kang Haram ang kotse. Pagkatapos ay hinawakan niya ang ulo ng lalaki at inutusan siyang buksan ang trunk. Itinulak siya ng lalaki ng buong lakas. Ngunit nang akmang aalis na siya, buong tapang na umakyat si Kang Haram sa hood ng kotse na nagpilit sa lalaki na huminto. Hindi siya sumuko, patuloy niyang inapak-apakan ang gas at biglang pumreno hanggang sa bumagsak si Kang Haram sa lupa dahil sa inertsya. Sa kabilang banda, hindi alam ni Kang Haram kung ano ang gagawin kaya tumakbo siya sa lalaki at nakipagtalo. Naipit ang kamay ni Kang Haram sa bintana at hinila siya kasama ng kotse. Sumigaw siya na huminto, ngunit bakit siya susunod sa kanya? Dahil natuklasan ni Kang Haram ang kanyang malaking sikreto, hinila niya ang babae sa ganoong paraan sa isang distansya. Lumbas si Black at nilagay ang dalawang kamay niya sa harap ng kotse na nagpatalon sa sasakyan. Hindi maiwasang matakot ang guro sa loob ng sasakyan. Lalo siyang natakot sa ginawa ni Black. Lumapit siya sa lalaki nang may matinding galit. Bago pa makababa ang guro, hinila na siya ni Black. Sinuntok niya ito ng ilang beses sa mukha, pagkatapos ay binagok ang ulo nito sa gilid ng kotse. Pagkatapos ay sinundan niya ito ng matinding suntok na nagpilit sa lalaki na humingi ng tawad. Tinulak ni Black ang lalaki sa lupa. Nang makita ang kanyang paghihirap, sinipa niya ito na nagpatumba at nawalan siya ng malay. Nagmadaling pumunta si Kang Haram sa likod at binuksan ang trunk ng kotse. Nang buksan niya ang maleta, nagulat siya na isang maliit na babae ang nasa loob. Parehong nalito ang dalawa. Pumasok pala ang bata sa bahay ng guro at gusto niyang takasan ang maliit na babae. Ngunit nang sinabi niyang sumunod ito sa kanya upang bumaba, nag-aatubili ang babae dahil sa sobrang takot. Sakto namang dumating ang guro at dali-dali niyang hinila ang babae. Nahulog naman ang batang lalaki mula sa mataas na gusali dahil sa takot. Mabilis na nakakuha ng atensyon ang insidente sa mga tao sa paligid. Nang akmang hihimatayin na ang guro sa maliit na babae, biglang nanlaban ang babae at kinagat siya. Nagalit ang lalaki at itinulak ang babae, ngunit aksidenteng nabagok ang ulo ng babae sa pintuan. Nang makita niya na walang malay ang babae, naisip niyang napatay niya ito, kaya inilagay niya ang bangkay sa maleta. Samantala, dinala ang batang lalaki sa ospital sa tamang oras. Nasaksihan din ni Black ang lahat. Pagkatapos nito, dinala rin ang maliit na babae sa ospital. Buti na lang at hindi malubha ang kanyang kalagayan. Walang mga magulang ang bata, tanging ang kanyang lola na may sakit sa utak at hindi makakagalaw. Ang guro ay naaresto ng pulisya. Naisip ni Black na tapos na ang usapan, kaya dali-dali niyang hinila ang kamay ni Kang Haram at sinabihan itong tulungan siyang hanapin ang kaluluwa. Aray, masakit. Naisip ni Black na nagkukunwari lang si Kang Haram. Isa ba akong kriminal? May estudyante bang lalaki na hahawak sa kamay ng isang babaeng estudyante tulad mo? Kailangan niya ng tulong kaya wala siyang magawa kundi tiisin ang kanyang sermon. Ngunit sinabi ni Kang Haram na gusto niyang pumunta sa bahay ng batang lalaki. Bakit? Sinabi niya na gusto niyang kumpirmahin kung nawala na ang anino sa bata. Nang mahuli ang salarin, natural lang nawala na ang anino. Ngunit wala ring magawa si Black sa katigasan ng ulo ni Kang Haram.
Haram. Nang makita niya na wala ng itim na anino sa likod ng bata, nakahinga si Kang Haram. Ngunit hindi niya alam na hindi na ito ang bata na kanyang iniligtas dahil ang batang kailangan niyang iligtas ay patay na. Kagabi, pinatay ng ama ang kanyang walang muwang na anak. Ang taong minarkahan ng Reaper ay tiyak na mamamatay. Pumunta si Kang Haram upang tingnan ang isang ihi na customer ng insurance at walang itim na anino. Ngunit namatay ang taong iyon sa isang aksidente sa trapiko. Noong bata pa si Kang Haram, nakita na niya ang anino ng Reaper. Ngunit nang lumaki siya, hindi siya naging isang mahusay na insurance agent. Kinumpirma ni Kang Haram na walang itim na anino sa likod ng customer. Ngunit aksidenteng namatay ang customer sa isang aksidente. Lumabas na ilang araw na ang nakalipas, nag-imbestiga ang lalaki sa bahay ng biktima. Nang makita niya ang larawan ng biktima noong bata pa, biglang lumitaw ang Reaper sa likod niya. Lumabas na noong kabataan niya, kilala niya ang biktima. Ang babae ay may sakit sa isip, ngunit kailangan niyang magtrabaho sa hotel para makaraos sa buhay. Pagkatapos ay inihambing ng lalaki ang larawan. Sa video, ang lalaking nakasuot ng relo ay nakikipagpalitan ng transaksyon sa babae. Pagkatapos ay natagpuan niya ang investigative journal ng ama ni Kang Haram noong nakaraan at nakita na may impormasyon tungkol sa babae doon. Nagtatag ng transaksyon, ngunit hindi niya alam na ang balitang ito ay magiging sanhi ng kanyang kamatnan. Kinabukasan, pumunta ang direktor sa chairman ng kumpanya dahil naaalala niya na 15 taon na ang nakakaraan, ang taong ito ay nagsusuot ng relo na katulad ng nasa video. Tiningnan niya ang manggas nito, ngunit hindi niya nakita ang relo. Sigurado siyang ang relo ng lalaki sa video ay ang relo ng chairman, kaya't bakit wala na ito ngayon? Pagkatapos ay pumasok ang panganay na anak ng chairman at nakilala ang direktor. Matagal na kayong magkaibigan ni Papa, kaya't mainit siyang bumati. Pagkatapos ay napansin niya ang relo sa kamay ng binata at nagtanong, nasaan ang butterfly watch na suot ng tatay mo dati? Sa akin na ngayon ang relo na iyon. Nagulat ang lalaki. Teka, siya pala ang nakipagtransaksyon sa babaeng iyon. Ayaw niyang maghinala ang iba, kaya nagkunwari siyang walang nangyari. Paglabas niya, agad siyang tumawag sa departamento ng krimen at sinabing may mahalaga siyang kailangang sabihin. Pag alis ng lalaki, tila may iniisip siya. Sa daan pa uwi, masyadong abala ang direktor sa pagtingin sa ebidensya sa kanyang kamay. Pagtingin niya sa itaas, nakita niya ang isang truck na paparating. Isang misteryosong tao ang bumaba sa sasakyan. Sa oras na iyon, namatay ang direktor. Kinuha ng misteryosong tao ang telepono sa kanyang bulsa. Tapos na, lumabas na hindi ito isang random na aksidente. Kinabukasan, nakita ng pulis ang isang notebook, isang larawan, at isang flyer ng hotel sa kotse ng direktor. Pinagalitan ng boss si Kang Haram dahil kinumpirma niya na walang itim na anino sa likod ng direktor. Ngunit ngayon ay naaksidente ito. Hindi rin may paliwanag ni Kang Haram at sinabing, kung hindi ako kasama ng isang tao, 24 paghahatip ito, mahirap garantiyahan. Ang amo, na siya talagang may suot ng butterfly watch, ay nanonood ng video ng isang magandang babae. Pagkatapos ay inutusan niya ang mga security guard na kunin ang babae. Ngunit sino ang babae na nakikipagtransaksyon sa lalaki? Siya ang pinakawalang alam na lalaki na nakita ko. Isang magandang babae ang kusang loob na lumapit, ngunit ganito ang ginawa niya. Pagkatapos, hindi niya man lang tinulungan ang babae na makatayo at sinabing hindi stable ang isip niya. Di nagtagal, kalmado niyang sinabi sa babae na sumunod sa kanya. Nagreklamo si Kang Haram, bakit hindi niya ako tinulungan na makatayo? Nakita ni Black na hindi tumatayo si Kang Haram, kaya lumapit siya at inalok ang kanyang kamay. Ngunit gusto niya lang na kumapit si Kang Haram sa kanyang manggas. Dati naman hinahayaan mo siyang hawakan ang iyong dibdib. Nang makita niya na hindi na siya kumakapit, agad siyang tumalikod. Kaya tinawag siya ni Kang Haram. Si Black ay isang Reaper, kaya gusto niya lang na gamitin ang third eye ni Kang Haram upang hanapin ang kaluluwa ng kanyang kasamahan. Nagtanong si Kang Haram, bakit mo gustong sundan ang matandang babae? Siya ang suspect sa isang serial murder case. Nagulat si Kang Haram nang marinig ito. Napakabait ng hitsura niya. Ang isang mamamatay tao na may mas malupit na paraan ay magkakaroon ng mas ordinaryong hitsura. Si Kang Haram ay nagkaroon ng pagbabago sa kanyang pananaw, kaya nagpasya siyang gamitin ang kanyang mata para sa mga tao. Pagkatapos, isang lalaking nakasuot ng itim na leather na jacket ang nagmaneho ng motorsiklo sa harap ng babae. Sinabi ni Black sa kanya na tingnan ng mabuti kung may itim na anino sa kanyang katawan, ngunit wala siyang nakitang kakaiba. Kaya sinabi ni Black kay Kang Haram na lumapit. Nang lumapit siya, nakita niya ang itim na anino sa loob niya. Gusto niyang tawagin ang lalaki, ngunit nawala ito sa paningin ni Black. Hoy, anong nangyayari? Mayroon o wala? Agad silang tumakbo para sundan siya. Ngunit habang hinahabol, hindi sinasadyang nadapa si Kang Haram. Ang lalaking iyon. Sinabi ni Kang Haram, kuya. Hinarang si Black ng mga goons kaya nakatakas ang lalaki. Lumabas na ito ang grupo ng mga taong binugbog ni Han Muugang dati. Talagang nag-cruise ang kanilang landas. Gusto lang ni Black na habulin ang taong may itim na anino, kaya't nang makita niyang ayaw silang padaanin, nakipag-away siya sa kanila. Ngunit pagkatapos niyang bugbugin sila, nakatakas na ang lalaki. Pagkatapos ay pumasok si Black sa isang restaurant at nakita ang kapatid ni Jesus Jong. May nakatingin na lalaki sa babae, kaya't inakala ni Black na si Jesus Jong ito. Paano mo nagawa sa akin yan? Sino ka? Lumabas ka. Pagkatapos ay dumating si Kang Haram. Sinabihan siya ni Black na tingnan kung may itim na anino sa lalaki, ngunit tumanggi si Kang Haram.
Sinabi ni Black na tingnan niya itong mabuti, na tiyak na meron. Tiningnan ni Kang Haram ang helmet ng lalaki at bigla niyang napagtanto na inakala ni Black na siya ang lalaking nakasuot ng leather jacket kanina. Ngayon, nalaman ni Black na nagkamali siya ng tao, kaya't nagmamadali siyang umalis. Pagkatapos ay umupo sila para kumain. Ang susunod na nangyari ay nagpasya si Kang Haram na subukan ang hotpot ng restaurant na ito. Ang sarap, subukan mo. Nang makita niya na ayaw kainin ni Black ang masarap na karne, kumain na lang si Kang Haram mag-isa. Nang makita niya kung gaano kasarap siyang kumain, hinawakan ni Black ang kanyang baba at ginamit ang kanyang hinlalaki upang punasan ang sabaw ng hotpot sa kanyang labi. Ang mga babaeng estudyante sa tabi nila ay humanga sa ginawa ni Black. Inakala niya ay kukuha siya ng tissue para punasan ang kanyang kamay. Ngunit nagbago ang kanyang isip. Nais niyang tikman kung ano ang lasa. Nahiya si Kang Haram sa ginawa ni Black, ngunit hindi ito pinansin ni Black dahil nasisiyahan siya sa lasa. Binuksan niya ang kanyang bibig at kumain. Tinanong ng isang babaeng estudyante ang kapatid ni Jesus Jong, bakit binigyan ka ng pera ng lalaking nakasakay sa motor? Nakuha ng tanong na iyon ang atensyon ni Black. Sakto namang tumayo si Kang Haram upang maghugas ng kamay. Galit na galit ang kapatid ni Jesus Jong sa lalaki sa gihi dahil ang kanyang kuya ang manager ng OPA na ito. Napaka-demonyo niya. Totoo ba ang balitang iyon? Narinig ko na binuli niya ang kuya mo kaya nagpakamatay siya. Hindi lang pambubuli. Ang ginawa niya ay tulad na rin ng pagpatay sa aking kuya. Nag-react si Black at tumingin sa lalaki sa gihi. Iniisip na tiyak na maghihiganti si Jesus Jong sa lalaking ito kaya't pumasok siya sa katawan ng tao. Tingnan natin kung paano mahahanap ni Black ang kanyang kasamahang Reaper na si Jesus Jong. Ito ay isang engranding Halloween party. Ang mga tao rito ay mayayaman o maimpluwensya. Pumasok si Kang Haram na may makapal na makeup sa mukha dahil gusto niyang kumpirmahin kung ligtas ang kanyang super VIP na customer. Habang kumukuha ng larawan si Kang Haram kasama ang kanyang amo, dumating si Black. Nagulat si Kang Haram nang makita si Han Mougang na mukhang gwapo at elegante. Alam ni Black na narito rin ang idol na si Leo at sigurado siyang susunod din si Jesus Jong para maghiganti sa kanya. Si Black ay nagmamasid sa mga kahina-hinalang tao nang mabangga siya ng isang nakamaskara. Kinuha rin nito ang kanyang telepono. Isang Reaper na tulad niya ay hindi napansin ang anumang kakaiba. Ang girlfriend ni Han Mougang ay nakatanggap ng tawag. Lumabas na ginamit ng misteryosong tao ang telepono ni Black upang tawagan siya. Nagulat siya nang malaman niyang hindi boses ng kanyang boyfriend ang kausap niya. Paano mo nalaman? Kung gusto mong iligtas ang iyong boyfriend, pumunta ka rito agad. Dumating na ang idol na si Leo. Pagkatapos ng ilang sandali, nagsimula na ang party. Si Black ay kalmadong nakatayo sa itaas at nagmamasid. Pagkatapos ay lumapit sa kanya ang kanyang girlfriend, ngunit hindi nila alam na may sumusunod sa kanila. Sinabi ni Yoon Soo-wan sa kanyang kasintahan na nais niyang mag-aral sa Amerika, kaya siya naroon upang magpaalam at hinalikan pa niya ito. Nagsiselos si Kang Haram, ngunit itinulak ni Black si Yoon Soo-wan dahil hindi siya si Han Mougang. Ngayon, isa siyang Grim Reaper. Biglang may hindi inaasahang nag-off ng kuryente. Tumingin si Black at nakita niyang umalis na si Yoon Soo-wan. Si Kang Haram ay nakatayo doon, nasasaktan. Pagkatapos ay may dumaan na hindi sinasadyang nabangga siya. Ang kanyang espesyal na kakayahan ay nagsabi sa kanya na ang taong ito ay malapit ng mamatay. Ngunit dahil madilim ang lahat, hindi alam ni Kang Haram kung sino ang bumangga sa kanya. Isang sandali pagkatapos, bumalik ang kuryente at muling nagliwanag ang party. Gusto niyang hanapin ang taong iyon. Hindi makita ni Black ang babae. Kaya pumasok siya sa loob ng may pagka-curious. Isang taong nakasuot ng maskara ang bumangga sa kanya. Nakita ni Black na sugatan ito. Naramdaman ni Black na ito ang taong nanakit sa kanya noon, kaya dali-dali siyang humabol. Hinarangan niya ang isang truck, ngunit hindi ang hinahanap niya ang nasa loob. Sa sandaling ito, nakatakas na ang taong iyon gamit ang kotse. Dali-daling humabol si Black, ngunit hinahabol ng taong iyon ang kasintahan ni Han Mougang dahil siya ang target nito. Nang dumaan sila sa tunnel, hindi inaasahan, umakyat si Black sa sasakyan ng tao gamit ang tubo. Mabilis na nagmanyobra ang lalaki para patumbahin si Black, ngunit mahigpit ang kapit ni Black. Pagkatapos ay umupo siya sa ibabaw ng kotse at malakas na sinuntok ang windshield na lumikha ng isang butas. Inagaw niya ang manibela ngunit sinaktan siya ng taong iyon. Nang makitang hindi ito epektibo, ginamit niya ang kanyang bibig. Nakita ng kasintahan ni Han Mougang ang lahat. Tinanggal ni Black ang seatbelt, pagkatapos ay hinawakan ang ulo ng lalaki at inuntog ito sa manibela. Sa isang iglap, nakatakas ang lalaki. Mabilis siyang tumapak sa preno. Nahulog si Black dahil sa inertya, ngunit hindi siya nasaktan. Galit pa rin siyang lumapit sa lalaki, ngunit tinamaan siya nito mula sa likuran. Dinugo si Black. Paano nagawa ng isang tao na saktan ako? Pagkatapos ay nakipag-away siya sa lalaki, ngunit hindi kalaban ng isang Grim Reaper ang taong iyon. Di nagtagal, natalo siya. Tinapakan ni Black ang mukha ng lalaki, ngunit lihim na kinuha ng lalaki ang isang kutsilyo, sinugatan ang binti ni Black at sinaksak siya sa tiyan. Samantala, itinulak niya si Black sa railing. Pagkatapos, itinulak siya ng lalaki at nahulog siya mula sa tulay. Patuloy na dumadaloy ang dugo ni Han Mougang mula sa kanyang tiyan. Ang kasintahan ni Han Mougang ay binihag ng mamamatay tao. Pagkatapos, nagising si Black. Natuklasan niya na hindi siya makalabas sa katawan ni Han Mougang. Pagkatapos ay pumasok si Black sa banyo ng party. Bakit hindi ako makalabas sa katawan na ito? Pagkatapos ay inilabas niya ang kutsilyo.
misteryo. Sa sandaling iyon, pumasok si Kang Haram. Ayaw ni Black na makita siya nitong nahihirapan, kaya itinulak niya ito papalayo. Sinabi ni Kang Haram na nakakita siya ng anino at gusto niyang tulungan si Black na hanapin ang taong iyon. Maghintay ka sa labas, lalabas ako mamaya. Pagkatapos ay hinugasan ni Black ang sarili niya, lumabas at hinila si Kang Haram. Nanatili ang tibok ng puso ni Kang Haram dahil nakita niya ang isang taong humalik kay Han Muugang sa party. Pag-uwi nila, tinanong ni Black ang kanyang senior, bakit ako nasaksak sa tiyan at nahulog sa tubig, ngunit hindi ako makalabas sa katawan na ito. Ang totoo, alam ng Grim Reaper ang tungkol dito, dahil ang Grim Reaper na ito ay ang tunay na kapitbahay ni Kang Haram, at ang katawan na ito ay sa kanyang nakababatang kapatid. Dahil hindi niya mahanap ang katawan ng kanyang kapatid, hindi na aalala ng Grim Reaper kung sino siya. Ngunit hindi sasabihin ni Grim Reaper kay Black ang tungkol dito, at sasabihin lamang na hindi rin niya alam kung bakit. Dinala ng mamamatay tao ang kasintahan ni Han Muugang sa isang lumang warehouse at walang awa itong binugbog. Gusto ng misteryosong tao na may suot na butterfly watch na hanapin ng lalaki si Black. Ang buhay ay dapat makita ang isang tao, ang patay ay dapat makita ang isang bangkay. Kinabukasan, muling nagbihis si Black ng napaka-elegante at lumabas upang hanapin si Kang Haram, ngunit bigla niyang napansin na hindi na siya makapag-teleport. Naalala niya ang sinabi ni Grim Reaper na ito ay isang side effect. Sa oras na iyon, maaaring hindi ka na makapag-teleport ng basta-basta. Hindi makapag-teleport. Bakit? Alam mo kung ano ang ibig sabihin ng pangangarap dahil unti-unti kang nagiging tao at ang mga tao ay hindi makapag-teleport. Ang mamamatay tao sa kabila ay nagmamasid, labis na nagulat na makitang buhay pa siya. Dahil hindi makapag-teleport si Black, naglakad siya patungo sa bahay ni Kang Haram. Pagkatapos ay nakahanap siya ng isang susi sa kanyang bulsa. Pagkatapos, naunawaan niya at nagpa siya na hanapin ang kotse ni Han Muugang upang makita si Kang Haram. Pagkaraan ng ilang sandali, sa wakas ay natagpuan niya ang sasakyan ng tao. Dali-dali siyang sumakay upang hanapin si Kang Haram. Inakala niya na marunong siyang magmaneho ng kotse na ito, ngunit matagal bago niya nalaman kung paano buksan ang pinto gamit ang susi. Ngunit pagkatapos noon, talagang hindi na siya nakapagsalita. Tinanggal ng lalaki ang salamin ng dalaga at bigla niyang nakita ang eksena ng pagkamatay nito. Nataranta si Kang Haram at hindi niya alam ang gagawin. Tiningnan ng lalaki ang kanyang relo at sinabing malilate na siya at mabilis na umalis. Gusto siyang habulin ni Kang Haram upang sabihin sa kanya ang tungkol sa anino. Ngunit bigla siyang napansin na ang lahat ng mga estudyante sa likod niya ay may mga anino. Ibig sabihin, mamamatay silang lahat. Lumapit ang lalaki kay Kang Haram at tinanong kung masama ba ang kanyang pakiramdam. Ngunit hinila lamang ni Kang Haram ang kanyang kamay at sinabing huwag siyang manood ng scene bukas. Tinanong ng lalaki, ang sinasabi mo ba ay ang biyahe sa sinihan bukas? Biglang naunawaan ni Kang Haram na may mangyayari sa kanila bukas, kaya dali-dali niyang pinigilan siya na umalis. Inimok siya ng isa pang estudyante, kung hindi ka sasama, malilate ka. Huwag kang umalis. Hindi pinansin ng lalaki ang pagpigil ni Kang Haram. Hindi mayaman ang kanyang mga magulang, kaya ibinenta nila ang kanilang singsing sa kasal upang bilhin siya ng tiket sa sinehan para lang makasama siya sa kanyang mga kaibigan. Ngunit dahil dito, nagkahiwalay sila. Gaya ng hula ni Kang Haram, gumuho ang sinehan kinabukasan. 300 estudyante, isa ang nakaligtas. Naglakad ng hindi matatag ang mga magulang ng lalaki patungo sa pinangyarihan at tinanong kung nasa listahan ng mga patay ang pangalan ng kanilang anak. Ngunit sa hindi inaasahan, wala siya sa listahan. Nakahinga ng maluwag ang mga magulang. Ngunit bago pa sila makaramdam ng ginhawa, kinuha ng pulisya ang isang kahon mula sa sulok at pinahiling sa kanila na kumpirmahin kung kamay ba ito ng kanilang anak. Nang buksan ng ama ang kahon, hindi na kinaya ng ina. Ang kamay sa loob ay talagang sa kanilang anak dahil naroon ang singsing sa kasal ng ina na kanyang tinubos. Di nagtagal, pumunta ang mga magulang ng mga namatay na estudyante sa gobyerno upang hilingin na imbestigahan ang trahedya ng pagkamatay ng 300 estudyante. Ngunit wala roon ang pinuno. Sinasabing hindi sinasadyang namatay siya sa isang aksidente sa trapiko. Kaya natapos ang kaso doon. Nang lumaki si Kang Haram, hindi sinasadya niyang nabangga ang isang tiyuhin. Naramdaman niya na papatayin ang tiyuhin ng isang taong may suot na butterfly watch. Ngunit hindi niya alam na siya ang ama ng batang lalaki noon. Pagkatapos, pumunta siya sa lugar ng presidente. Hindi sinasadyang itinulak ng boss si Kang Haram at nabangga niya ang presidente. Naramdaman niya na mamamatay ang presidente dahil kukunin ng taong may suot na butterfly watch ang kanyang life support para imbestigahan kung sino ito. Dinala niya si Black sa tirahan ng tiyuhin. Nakita ni Kang Haram ang isang larawan sa mesa at natuklasan na ang tiyuhin ay ang ama ng batang lalaki noon. Pagkatapos ay pumunta sila upang hanapin ang matalik na kaibigan nito at tinanong kung nakita niya ang tiyuhin kamakailan. Sinabi ng tiyuhin na mula pa 15 taon na ang nakakaraan pagkatapos ng pagguho na pumatay sa 300 estudyante. Pagkatapos noon, hindi na niya nakita ang kanyang kaibigan. May nangyari ba sa kanya? Wala po, sa ngayon ay maayos naman po siya. Sadyang ibinagsak ni Black ang isang tasa sa paa ng lalaki. Dali-dali nitong tinanggal ang sapatos at nagpalit ng medyas. Sinabi ni Black na nagsisinungaling ito dahil ang bakas ng sapatos nito ay kapareho ng bakas na naiwan sa kama ng tiyuhin. Biglang napagtanto ni Kang Haram na kilala niya ang ama ng kanyang amo, kaya kahina-hinala rin siya. Kaya, naghintay sila sa labas ng pinto. Sa wakas, lumabas din siya. Nagpasya silang sundan siya at nakita siyang pumasok sa isang villa. Upang kumpirmahin kung siya ang salarin, kailangan nilang alamin kung mayroon siyang butterfly watch. Pagkatapos ay sinabi ni Black kay Kang Haram. Hintayin ni Kang Haram sa kotse habang siya ay nag-iimbestiga. Nang pumasok si Black sa loob, maingat niyang sinuri ang silid. Sa wakas, natagpuan niya ang butterfly watch na suot ng salarin na nakalagay sa kabinet. Siya ba talaga ang salarin? Hindi pa ako nakakakita ng Grim Reaper na ganoon ka-obsessed sa kalinisan. Nakipag-away si Black sa mga langao sa bahay ng suspect. Ngunit sa kabutihang palad ay hindi sinasadya niyang nahulog
nahulog ang ebidensya ng krimen ng lalaki. Dali-daling pumunta si Kang Haram upang tingnan at nalaman na ito ay ebidensya na nilunok ng lalaki ang tulong pinansyal para sa sarili niya. Pinaghihinalaan ni Kang Haram na ito ang dokumento na matagal nang hinahanap ng tiyuhin. Kaya pala pinatay niya ang tiyuhin. Pagkatapos ay dinakip nila ang lalaki at pumunta sa ospital upang kumpirmahin. Upang tingnan kung ang tiyuhin kanina ay ang taong may suot na butterfly watch. Biglang nakakita si Black ng isang truck at ito ang truck na minamaneho ng tiyuhin. Pagkatapos pumasok ni Kang Haram sa loob, nakita ni Black na lumabas ang tiyuhin at may dalawang Grim Reaper na sumusunod sa kanya. Naalala niya ang nangyari sa bahay ng tiyuhin. Nang makita niya si Black, inatake siya ng tiyuhin, ngunit mas mabilis si Black at napatumba niya ito. Tinanong ni Black kung sa kanya ang relo, ngunit sinabi lamang ng tiyuhin na ninakaw niya ito. Sa katunayan, noong panahong iyon, palihim siyang pumasok sa bahay ng ama ng batang lalaki upang hanapin ang mamahaling relo na ito upang mahanap ang tunay na salarin. Hinabol ni Black ang tiyuhin gamit ang kotse, habang nakita naman ni Kang Haram ang isang anino sa tabi ng presidente. At nakita niya na papatayin ang presidente ng taong may suot na butterfly watch. Hinawakan niya ang anino. Ngayon, na-realize niya na hindi ang tiyuhin ang salarin. Kung hindi siya, kung gayon, ang ama ng batang lalaki ay maaaring mapatay ng salarin anumang oras. Tumakbo si Kang Haram upang tingnan ang kamera at nakita niya na ang damit na suot ng lalaki ay kapareho ng sa taong nabangga niya kahapon. Sinundan ni Black ang ama ng batang lalaki sa warehouse at nakita siyang dinudukot ang isang tao. Sa tabi niya, may dalawang Grim Reaper. Naalala ni Black ang nangyari kagabi. Sinabi ni Kang Haram sa kanya, "Kuya, nakakita ako ng anino noong nawala ang ilaw. Mukhang may dinukot na tao at nakatali sa isang upuan na hindi makagalaw." Sumabog pa ang lugar. Natuklasan na nabangga ni Kang Haram ang taong ito. Sa tabi ng tiyuhin ay isang tumpok ng mga pampasabog. Pagkatapos, sinundan muli ni Black ang lalaki, ngunit natuklasan siya nito. Nang malaman niya na si Black ay isang pulis, pinaghihinalaan niya na ipinagbigay alam ng kanyang kaaway sa pulisya. Ngunit hindi maaaring payagan ng isang Grim Reaper na tutukan siya ng kutsilyo ng isang tao. Mabilis na itinulak ni Black ang lalaki sa dingding at pinatumba siya. Ngayon, nakita niya ang butterfly watch na nahulog sa sahig. Si Kang Haram, nang pumunta sa ina ng batang lalaki, ay nakakita rin ng anino. Akmang hahawakan na niya ito, ngunit itinulak siya ng doktor para sa isang pagsusuri at hindi sinasadyang nahulog ang isang photo frame sa mesa. Umupo si Kang Haram upang tingnan at nakita niya na may isang larawan sa loob. Ang larawang ito ay ang may-ari ng sinehan noon. Tinanong ni Black kung kanino ang relo. Sabi niya, iyan ang relo na suot ng anak ng may-ari ng sinehan. Ngunit ang salarin na may suot ng relo, siya ba talaga ang gumawa ng walang pusong bagay na iyon? Nakita ng batang babae ang mga anino sa likod ng mga estudyante at kinabukasan ay gumuho ang sinehan. 300 estudyante ang namatay. Umiyak ang mga magulang nila at humingi ng hustisya para sa kanilang mga anak. Hindi inaasahang namatay ang may-ari ng sinehan sa isang aksidente sa trapiko. Dahil nakita ng ina ng isang estudyante na walang pakialam ang gobyerno tungkol dito, naisip niya na nagpapanggap lang na patay ang may-ari ng sinehan upang takasan ang kasalanan. Kaya, kinuha niya ang bayad pinsala at nagpunta sa ibang bansa upang hanapin siya. Ngunit siya ay sinira ng mga tao. Pagkatapos ay sumakay siya ng eroplano patungong ibang bansa, kumakain ng tinapay sa tabi ng kalsada. Naghahanap ng sinumang kamukha ng may-ari ng sinehan, ngunit laging nabibigo. Pagkatapos ay naging tagapamahala siya para sa pangalawang asawa nito, dahil sigurado siyang pupunta ito rito. Pagkatapos ng maraming pagsubok, sa wakas ay dumating ang araw na ito at kinuha niya ang kamera upang kunan ng ebidensya. Pagkatapos ng 15 taon, dinukot niya ang anak ng biktima, ngunit nahuli siya ni Black. Ikinuwento niya ang mga nangyari sa loob ng 15 taon at sinabi na ang lahat ng mga pampasabog sa mesa ay peke. Ipinapalabas niya ang pagdukot upang ilabas ang may-ari ng sinehan. Sa huli, pumayag si Black sa kanyang plano. Nang makita niya na nagbaba ng bantay si Black, binigyan niya si Black ng electric shock at nawalan ito ng malay. Pagkatapos ay lumabas siya sa screen sa buong lungsod, inilalantad na buhay pa ang may-ari ng sinehan. Nakita rin ni Kang Haram ang eksenang iyon. Hinahanap nila ang lokasyon ng pagdukot sa anak ng may-ari ng sinehan. Ikinuwento ni Kang Haram sa boss ang eksena na kanyang nakita. Narinig ng boss na walang sasakyan na dumadaan sa kalapit na kalsada. Nag-isip siya saglit at sa huli ay nahanap ang warehouse. Kaya, mabilis silang pumunta doon. Naghintay ng matagal ang ama ng biktima, ngunit hindi dumating ang may-ari ng sinehan, kaya pinindot niya ang detonator. Ang misteryosong tao ay pinindot din ang pindutan. Nang makita ng may-ari ng sinehan na nasa panganib si Kang Haram, dali-dali siyang pumunta upang protektahan siya, ngunit nauntog siya sa ulo ng isang bato. Ang lahat ng salamin ay nabasag. Tumilamsik ang malaking apoy. Pagkatapos ay nagising sila. Naalala ni Kang Haram na nasa panganib ang anak ng lalaki at naipit ang paa ng boss sa mga bato. Nagising din si Black at nakita na sumabog na ang lugar. Tumakbo si Kang Haram sa anak ng lalaki at nang tanggalin niya ang hood nito, nakita niyang huminto na sa paghinga. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ito ay ang ina ng biktima. Nataranta ang ama ng biktima at hindi niya maintindihan kung bakit sumabog ang mga pampasabog na alam niyang peke. Sa katunayan, ang misteryosong tao sa likod ng lahat ay may masamang balak na palitan ang peke ng totoo at siya rin ang nagpalit ng ina ng biktima sa anak ng lalaki. Pinatay niya ang ina ng biktima at ipinakita pa sa ama ng biktima. Labis na nagsisi ang lalaki nang makita niyang patay na ang kanyang asawa. Narating ng mga pulis ang lugar at tinutukan siya ng baril. Sa puntong ito, ayaw na rin niyang mabuhay. Nang akmang pipindutin na niya ang detonator bago mamatay, inilagay niya ang larawan ng anak ng may-ari ng sinehan sa kamay ni Black at namatay sa sakit at pagsisisi. Tumayo si Black sa taas, inihulog ang mga flyer na nagsasabing buhay pa ang may-ari ng sinehan. Ang kanyang larawan ay kumalat sa buong bansa
bansa, ang kanyang larawan ay bumaha sa Seoul. Nagpanggap siyang patay. Pagkatapos nito, idineklara ng gobyerno na buhay pa siya. Ang warrant of arrest ay inilabas din sa buong bansa. Nakita ng mga kaluluwa ng mga magulang ng biktima ang eksenang ito. Yumukod sila upang magpasalamat kay Black at sumama sa Grim Reaper patungo sa impyerno. Nagtatangkang tumakas ang may-ari ng sinihan, ngunit pinatay siya ng misteryosong tao. Han Mo-ugang, nakita niya ang dalawang Grim Reaper na sumusunod kay Iang Hai. Nang aalis na si Hazam, niyakap siya ni Mugang. Sa harap ng kilos na ito, medyo nalito si Hazam. Naisip ni Mugang na hindi niya maaaring hayaan siyang makahadlang sa trabaho ng kanyang mga kasamahan, ang mga Grim Reaper. Hinintay niyang umalis si Iang Hai bago niya binitawan si Hazam. Sa sandaling ito, nakita ni Hazam ang isang itim na anino ng kamatayan sa likod ng isang batang babae. Kaya, lumapit siya at hinawakan ang itim na usok. Napag-alaman na may nagbuhat sa batang babae at tumalon mula sa mataas na gusali upang magpakamatay. Sa sandaling ito, dumating ang ina ng batang babae. Lumapit si Hazam at muling hinawakan ang itim na usok. Napag-alaman na ang ina pala ang nagbuhat sa kanyang anak na babae at tumalon mula sa mataas na gusali upang magpakamatay. Ang kilos na ito ni Hazam ay nag-udyok kay Mu. Pakiramdam ni Gang ay walang magawa. Napansin ni Yangi na empleyado ni Mansu si Hazam. Ikinuwento niya kay Hazam kung paano siya biniktima ni Mansu noong Halloween. Pagkatapos, pumunta si Hazam sa kanyang amo. Agad niyang sinampal si Mansu at sinaway siya kung bakit niya biktima si Yangi noong araw na iyon. Sa sandaling iyon, nakita ni Mansu sa screen ang balita tungkol sa kanyang pananamantala sa isang babae na nagdulot sa kanya ng pagkalito. Aakma siyang hilahin ni Hazam upang sumuko, ngunit sinabi ni Mansu na hindi siya ang gumawa nito. Pagkatapos ay bumalik si Mansu sa kumpanya. Naghihintay ang maraming reporter sa kanya. Tumayo siya sa harap ng media at sinabing sinisiraan siya ni Yangi. Sinabi rin niya na siguradong makukuha niya ang nararapat na parusa. Samantala, ang batang babae na naglalakad sa kalsada ay tinawag na Key Foxy ng kanyang kaklase na nagpaiyak sa kanya. Nang makita ni Yangi na binubuli ang kanyang anak, lumapit siya upang aliwin ito. Sabi nila, ang nanay at anak ay parehong Foxy. Pagkatapos ay hinila ni Yangi ang batang lalaki upang humingi ng tawad sa kanyang anak. Sa sandaling ito, dumating ang ina ng batang lalaki. Lumapit siya at itinulak si Yangi sa sahig. Isang ina na walang magawa kundi magplano ng panlilinlang. Ano ang sinasabi mo? Isa ka ng ina, ngunit sinisiraan mo ang ibang tao na inatake ka. Sigurado akong kahit ang aso na dadaan ay tatawanan ka. Nang aalis na ang ina ng batang lalaki, hinawakan ni Yangi ang kanyang buhok. Pagkatapos ay nagsimula ang labanan sa pagitan ng dalawang panig. Tumakbo ang batang babae kay Mugang at nakiusap na iligtas ang kanyang ina. Iligtas mo ang nanay ko. Sige na, ibinigay pa ng batang babae ang kanyang nag-iisang lollipop kay Mugang. Ngunit hindi pa rin siya nakakuha ng tulong mula kay Mugang na may matigas na puso. Pagkaraan ng ilang sandali, dumating ang abogado ni Iang Hai. Ibinigay niya rito ang isang kasunduan sa pag-areglo. Sa sandaling pumirma siya rito, makakakuha siya ng 1 bilyong won. Tiningnan ni Iang Hai ang nilalaman ng kasunduan. Hinihiling sa kanya na aminin na nilinlang niya si Mansu at sabihin na ang mga sugat sa kanyang katawan ay gawa-gawa lamang niya. Ngunit hindi tinanggap ni Iang Hai ang pagtatakip ng katotohanan. Nagpasya siyang humingi ng tulong sa publiko. Nararapat lamang na ibalik ang kanyang dangal sa pamamagitan ng publiko at media. Ngunit diretsahang sinabi ng abogado na makukulong siya. Pagkatapos ay ginamit pa niya ang kanyang anak upang takutin siya. Sa hindi inaasahang pagkakataon, narinig ng batang babae ang lahat ng ito. Kinabukasan, pumunta siya kay Mansu at nakiusap na patawarin ang kanyang ina. Huwag mong ikulong ang nanay ko. Isinulat ng batang babae ang kanyang pangalan sa kasunduan sa pag-areglo, ngunit hindi pa rin siya pinatawad ni Mansu. Hindi niya alam na pinuntahan na ng abogado si Yangi upang makipag-areglo. Kaya, tinawagan niya ang abogado at pinagalitan ito. Pagkatapos, pumunta siya sa mga kaibigan na dumalo sa Halloween party noong araw na iyon. Ngunit narinig din nila na pumasok siya sa silid ni Yangi noong araw na iyon. Pagkatapos ay pinuntahan niya si Leo upang tanungin tungkol dito. Sinabi ni Leo na nakita niyang tumalon si Yangi mula sa taas sa likod bahay. Sugatan ang buo niyang katawan. Malabo rin niyang nakita ang isang taong nakatayo sa itaas at may berdeng fluorescent na pintura sa buong katawan. Ikaw yun, Mansu. Dahil hindi na maipagtanggol ni Yangi ang sarili niya, iniwan niya ang kanyang huling habilin sa rooftop at naghanda na buhatin ang kanyang anak at tumalon. Ano ang nag-udyok sa kanya na gawin ang ganoong matinding bagay? Ilang araw pa lang ang nakakaraan, pinilit siya ng isang mayamang lalaki na makisali sa isang laro sa sexual. Dahil dito, tumalon siya mula sa itaas. Sugatan ang buo niyang katawan. Gusto niyang humingi ng hustisya sa media. Ngunit siya ay sinalubong ng mga taong hindi nakakaunawa na nagprotesta. Binato pa siya ng mga itlog at tinawag na Key Foxy. Sinabi nila na sinisiraan niya ang mayamang lalaki para sa pera. Bakit niyo ako ginaganito? Dahil hindi siya nakakuha ng simpatya mula sa mga tao, nagpasya siyang tumalon mula sa mataas na gusali. Sa sandaling ito, dumating sina Hazam at Mansu. Lumuhod siya sa harap ni Iang Hai at inamin na pinilit niya ito at nakiusap na huwag siyang mag-isip ng masama. Ako ay susuko. Agad na nawala ang itim na anino ng kamatayan sa likod ni Iang Hai. Nakita ni Hazam ang lahat ng ito. Tiningnan ni Iang Hai ang sugat sa liig ni Mansu. Hindi ikaw. Ang taong nakipagrelasyon sa kanya noong araw na iyon ay hindi si Mansu dahil nag-iwan siya ng sugat sa liig ng taong iyon, ngunit nasa kanan. Sa puntong ito, na-realize ni Mansu na lasing siya noong araw na iyon at hindi niya ginawa ang bagay na ito. Nagsinungaling ang taong iyon. Sa sandaling ito, nakita muli ni Hazam ang itim na anino ng kamatayan sa likod ni Iang Hai at Mansu na nangangahulugang pareho silang mamamatay. Kaya, hinawakan
hinawakan ni Hazam ang itim na usok. Hinawakan ni Mansu ang kanyang kamay at hiniling kay Hazam na alagaan si Ianghi. Ako ang mag-imbestiga sa katotohanan. Pagkatapos ay dinala ni Hazam si Ianghi sa istasyon ng pulisya dahil ito lamang ang paraan upang maprotektahan siya. Hiniling ni Azam kay Mugang na protektahan si Mansu dahil nakita niya ang itim na anino ng kamatayan sa likod nito. Sinabi rin niya kay Mugang na si Mansu ay biniti ng isang misteryosong tao. Bukod pa rito, ang gitnang daliri ng misteryosong tao ay naputol dahil sa kagat ng aso. Sa sandaling iyon, inatake ng hika ang batang babae. Walang magawa si Ianghi kundi magmakaawa kay Hazam na hayaan siyang umuwi upang kumuha ng gamot. Sa sandaling ito, naalala ni Hazam ang eksena kung saan nagpakamatay si Ianghi sa bahay. Kaya, nagpasya siyang umuwi upang kumuha ng gamot para kay Ianghi. Samantala, ginamit ng misteryosong tao ang lubid upang sakalin si Mansu at ibitin siya. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nakita ng dalawang Grim Reaper at ni Mugang ang lahat. Sa isang iglap, titigil na sa paghinga si Mansu. Tanging makatingin lang si Mugang dahil isa rin siyang Grim Reaper, kaya hindi siya maaaring makialam. Makialam sa buhay at kamatayan ng tao. Nang akala ng misteryosong tao na nagtagumpay siya, lumingon siya upang umalis, ngunit hinarangan siya ni Mugang. Pagkatapos ay nagsimula silang maglaban ni Mugang. Sa sandaling ito, tiningnan ng mabuti ni Mugang ang taong ito. Napag-alaman na hindi siya ang misteryosong tao na nawala ng gitnang daliri. Tiningnan niya ang sausage sa tabi. Napag-alaman na nagkamali si Hazam sa nakita. Sinamantala ng misteryosong tao ang pagkakataon at sinipa si Mugang na nagpatumba sa kanya sa sahig at mabilis siyang umalis. Sinubukan ni Mugang na habulin siya, ngunit hinawakan ni Mansu ang kanyang liig gamit ang kanyang paa. Makaawa siya kay Mugang na iligtas siya. Sa puntong ito, na-realize ni Mugang na buhay pa pala siya. Ang dalawang Grim Reaper na nakaupo sa kama ay tumatawa ng malakas. Samantala, naghahanap si Hazam ng gamot sa bahay ni Yang Esi. Biglang lumitaw ang isang misteryosong tao sa likuran niya. Naramdaman ni Hazam na may kakaiba, ngunit huli na. Ginamit ng misteryosong tao ang lubid upang sakalin siya. Sa isang iglap, nawala ng malay si Hazam dahil hindi niya kinaya. Pagkatapos ay hinila siya ng misteryosong tao sa paa at kinaladkad. Pagkatapos ay inihulog siya sa bathtub. Kinuha niya ang kutsilyo at naghandang gawin ang eksena na parang nagpakamatay si Hazam. Sa kabutihang palad, nagising si Hazam sa tamang oras. Kinuha niya ang showerhead at inuntog sa ulo ng misteryosong tao na nagdulot sa kanya ng sugat. Pagkatapos, binuksan niya ang mainit na tubig at itinutok sa mukha ng misteryosong tao. Sa isang iglap, pinigilan pa rin ni Hazam ng misteryosong tao sa tubig. Pagkatapos ng ilang minutong pakikipaglaban, nawala ng malay si Hazam dahil sa pagkapagod. Sa sandaling ito, umuwi si Ianghi at kinuha ang showerhead. Pinalo ang ulo ng misteryosong tao muli pagkatapos ay iniahon niya si Hazam mula sa tubig. Napag-alaman na pagkatapos umalis ni Hazam sa istasyon ng pulisya, ayaw ni Mugang na masangkot si Hazam sa mga gawain ng Grim Reaper, kaya pinakawalan niya ang mag-ina. Sa sandaling ito, nagising si Hazam, ngunit naitulak na ng misteryosong tao ang batang babae at umalis. Naramdaman ni Hazam na nasa panganib pa rin ang mag-ina, kaya dinala niya si Iang Esi sa bahay ni Mugang. Sinabi ni Iang Esi na ang lalaking ng abuso sa kanya ay may amoy ng Artemisia. Naalala ni Hazam ang Halloween na iyon na ang pamangkin ni Omasu na si Oh Sang-min ay may ganoong amoy din, kaya pumunta si Hazam sa silid ni Sang-min sa ospital. Nakita niya ang mga galos sa liig ni Sang-min na gawa ng kuko. Sa sandaling ito, naunawaan ni Hazam ang lahat. Lahat ay gawa ni Sang-min, naghanda siyang dakpin si Sang-min upang sumuko. Samantala, umuwi si Mugang at natuklasan na nawawala ang kanyang soul gem. Kaya, tinawagan niya si Hazam upang tanungin tungkol dito. Bakit ngayon ka lang tumawag sa akin? Nasa silid ako ng boss sa ospital. Nahuli ko na ang umaatake kay Yang Esi. Ang kwentong ito ay napaka-imposible. Pagkatapos ay narinig ni Mugang ang sigaw ni Hazam at na-realize niya na nasa panganib si Hazam. Kaya, ginamit niya ang kanyang kakayahang mag-teleport sa silid ng boss. Natuklasan niya na nahulog sa sahig ang telepono ni Hazam, ngunit wala na siya. Si Sang-min ay dinala si Hazam sa isang liblib na lugar. Pagkatapos ay tinawagan niya ang kanyang ama upang humingi ng tulong. Napag-alaman na ang paninirang puri kay Mansu ay plinano ng kanyang ama. Sinubaybayan ni Mugang ang plaka ng sasakyan ni Sang-min sa pamamagitan ng kitik. Pagkatapos ay bumalik siya sa istasyon ng pulisya, na humihiling sa kanyang mga kasamahan na suriin ang lahat ng mga surveillance camera sa kalye. Sa huli, natagpuan nila ang lokasyon ng sasakyan ni Sang-min. Naghihintay pa rin si Sang-min sa kanyang ama. Nakita niya ang isang sasakyan na papalapit at inakala na ang kanyang ama na iyon. Gayunpaman, nang tiningnan niya itong mabuti, si Mugang pala ang nasa loob. Kaya, tumakbo siya. Dali-daling hinabol ni Mugang si Sang-min, binangga ang mga hadlang sa kalsada. Pagkatapos ay nagsimula ang isang kapanapanabik na karera ng kotse. Sinusubukan ni Han Mugang na habulin ang kotse sa harap niya, ngunit patuloy siyang hinaharangan ni Sang-min. Nang makita ang sitwasyong ito, napilitan si Han Mugang na banggain ang likod ng kotse sa harap. Pagkatapos ng ilang banggaan, biglang bumukas ang trunk ng kotse sa harap. Sa oras na ito, nakita ni Han Mugang si Kang Haram sa loob ng trunk. Para sa kaligtasan ni Kang Haram, huminto siya sa pagbangga. Binilisan ni Han Mugang ang takbo at tumabi sa kotse sa harap. Sinenyasan si Sang-min na huminto kaagad. Ngunit hindi nakinig si Sang-min, kaya naman, nakipaglaro si Han Mugang ng pagbangga sa kanya muli. Makalipas ang ilang sandali, lumitaw ang isang sagabal sa harap.
mabilis na inapakan ni Han Mo-ugang ang preno, habang ang gulong ni Sang-min naman ay dumaan sa ibabaw ng bato. Dahil dito, tumilapon si Kang Haram palabas ng trunk. Mag-isang naglalaro ng roller coaster si Sang-min, dali-daling tumakbo, si Han Mo-ugang sa tabi ni Kang Haram, patuloy na tinatawag siyang gumising. Samantala, pinulot ni Sang-min ang pala sa lupa. Sa wakas, nagising na si Kang Haram. Nakahinga rin si Han Mo-ugang ng maluwag pagkatapos ng matagal na pag-aalala. Ngunit sa sandaling iyon, galit na lumapit si Sang-min, hawak ang pala, pinukpok niya ito ng diretso sa ulo ni Han Mo-ugang. Pagkatapos, pinulot ni Sang-min ang isang bakal na bar sa lupa. Naglakas loob kayong kalabanin ako. Alam niyo ba kung sino ako? Sabi niya habang sinasaksak si Han Mo-ugang. Mabilis na tinakpan ni Kang Haram si Han Mo-ugang sa huling sandali. Hinawakan ni Han Mo-ugang ang bakal na bar. Sa oras na ito, narinig ni Sang-min ang tunog ng sirena ng pulis. Naisip niya na wala na siyang takas. Ang sugo ng impyerno ay nasa koma. Hindi nagtagal, dinala si Sang-min sa interrogation room. Inamin niya na lasing siya noong Halloween night at hindi niya naaalala na nakipagtalik siya sa babae. Ang pagbugbog kay Han Mo-ugang ay para lang sa depensa sa sarili. Ipinakita rin ng abogado ni Sang-min ang mental health record ng binata na nagsasaad na siya ay may mental disorder. Bukod pa rito, menor de edad pa si Sang-min at ito ang unang beses niyang gumawa ng krimen. Ang kanyang ama ay may koneksyon sa gobyerno at sa maraming maimpluwensyang tao, kaya't pansamantala lang siyang kinulong. Pansamantala siyang nasa ilalim ng surveillance sa loob ng 1 taon sa Korea at sa panahong ito ay mahigpit na ipinagbabawal sa kanyang umalis sa bansa. Pagka-uwi ni Oh Man-soo sa gabi, hinanap niya ang kanyang alaga. Sa sandaling iyon, lumitaw ang 2 bodyguard sa harap niya. Dinakip nila siya at dinala sa harap ng kanyang kuya. Pagkatapos, dinala ng kanyang kuya ang kanyang alaga at sinubukang patayin ito sa harap ni Oh Man-soo. Sa oras na ito, lumuhod si Oh Man-soo sa harap ng kanyang kuya at nagmakaawa na patawarin ang kanyang alaga. Mali ako, sige, bugbugin mo na lang ako, kuya. Karapat dapat ka bang bugbugin ko? Sumunod ang kuya at galit na binugbog si Oh Man-soo. Sa sandaling iyon, kinagat ng alaga ang kuya para protektahan ang amo nito. Pagkatapos ng ilang sandali, nakatakas ang kuya mula sa pag-atake ng aso. Pagkatapos ay pinatay niya ang alaga gamit ang golf club. Mula nang namatay ang ina ni Oh Man-soo, ang aso ang naging tanging suportang emosyonal niya. Pagkatapos nito, kinuha ng kanyang kuya ang waiver para sa pagmamana ng Wang Is Group. Hinawakan ang kamay ni Oh Man-soo at inimprenta ang fingerprint nito sa waiver. Samantala, ang binata ay nanonood ng isang makulay na video. Kinabukasan, pagising niya, natagpuan niya ang sarili sa airport lobby at hawak ang kanyang pasaporte. Kinukuhanan siya ng mga litrato ng mga tao sa paligid niya. Dali-dali siyang hinanap ang kanyang telepono. Sa wakas, aksidente siyang nakahulog ng puting pulbos mula sa kanyang maleta. Kaagad na nakilala ng mga tao kung ano ito. Ang taong ito ay ang apo ng Wang Is Group. Hindi pa niya naiintindihan ang bigat ng sitwasyon. Ibinabalita na maraming puting pulbos sa maleta ng binata. Di nagtagal, inaresto ng mga pulis si Oh Sang-min. Lumalabas na nakita ni Han Mo-ugang ang lahat ng nangyari noong nakaraang gabi. Pagkatapos, palihim siyang pumasok sa silid ni Sang-min. Ang bansang ito ay mapagpatawad sa mga menor de edad at mayayaman. Gayunpaman, habang natutulog ang binata, natagpuan ni Han Mo-ugang ang pasaporte at puting pulbos sa silid. Pagkatapos, dinala niya ang mga ito sa airport lobby. Pagkatapos, umalis siya na nakasuot ng maskara sa isang eleganteng paraan. Kasabay nito, ang lupain kung saan dating bumagsak ang Mugen Cinema noong nakaraang taon, ay itinayo muli bilang isang matayog na gusali. Sa panahon ng konstruksyon, natuklasan nila ang bangkay ng kasamahan ni Han Mo-ugang at ang sugo ng impyerno ay naging itim na usok. Ngunit ano ang koneksyon ng sugo ng impyerno na ito sa bangkay sa construction site? Sa construction site, hindi alam kung ano ang nabangga ng excavator sa ilalim ng lupa kaya ito huminto. Nagmamadaling bumaba ang 2 tao para tingnan. Natuklasan nila na may bangkay sa ilalim ng lupa na labis nilang kinatakutan. Kasabay nito, ang itim na usok ay bumalot sa kasamahan ng sugo ng impyerno ni Han Mo-ugang. Hindi niya rin maintindihan kung bakit nangyari ito sa kanya. Pagkatapos ng ilang sandali, naging ibang anyo siya. Bakit bigla akong naging ganito? Sinabi sa kanya ni Police Park na kapag natagpuan ang bangkay, babalik sa orihinal na anyo ang sugo. Ang bangkay na ito ay isang estudyanteng nagngangalang Sudong na namatay sa pagbagsak ng Mugen Cinema noong nakaraang taon. Sudong, o Diyos ko, Sudong, o Diyos ko, asawa ko, ano na ngayon ang gagawin natin? Pagkatapos, nagprotesta ang mga tao sa harap ng Wang Is Group. Tinututulan nila ang pagpapaunlad ng Wang Is Group sa lupain ng Mugen Cinema noong nakaraang taon dahil naniniwala sila na ito ay malas na lugar. Dahil dito, nag-alala si Oh Man-ho ng Wang Is Group. Samantala, kararating lang ni Kang Haram sa bahay. Matagal nang naghihintay ang kanyang ina sa harap ng kanyang bahay. Tinanong ng ina si Kang Haram kung nakikita niya ang death shadow sa stepfather niya. Sinabi ni Kang Haram na nakita niya, ngunit ayaw niyang iligtas ang walang pusong stepfather. Sabi ng ina niya na hindi pwedeng mamatay ang stepfather niya dahil may sakit sa dugo ang nakababatang kapatid ni Kang Haram at kailangan ang bone marrow ng stepfather niya para mailigtas siya. Dati, mayroon ng pera para sa operasyon, ngunit hindi inaasahang sinugal ito ng stepfather. Ngunit galit pa rin si Kang Haram sa kanyang stepfather. Sinabi niya sa kanyang ina na hindi niya talaga ililigtas ang kanyang stepfather dahil sa pagtanggi ng kanyang anak na nahimik na lang ang ina at nagtiis. Pag-uwi ni Kang Haram at gustong kumain, tiningnan niya ang mga pinakuloang itlog.
Bigla niyang naalala na walang kasalanan ang kanyang kapatid, kaya nagpasya siyang iligtas ang kanyang stepfather. Nagsuot siya ng sunglasses at pumunta sa gate ng ospital. Pagkatapos, tinanggal niya ang kanyang sunglasses. Gaya ng inaasahan, lumitaw ang death shadow sa kanyang kapatid. Kaya naman, inanap niya ang kanyang stepfather. Nang aakma na siyang hawakan ang death shadow, sumakay na sa sasakyan ang kanyang stepfather at umalis. Kinailangan ni Kang Haram na sumakay sa taxi at habulin siya. Ngunit hindi niya inaasahan na manghihiram ulit ng pera ang kanyang stepfather para magsugal. Pagkatapos, naging tauhan ang kanyang stepfather para sa grupong ito para lang makautang. Nang sinundan ni Kang Haram ang kanyang stepfather, nakita niya ang death shadow sa likod ng grupong iyon. Hindi niya rin alam kung ano ang susunod na mangyayari. Hindi inaasahang nandoon din si Han Muugang. Pagkatapos, hinabol ni Han Muugang at Kang Haram ang grupo sa pamamagitan ng kotse. Hindi inaasahang nakita nila si Wang Yun, ang kapitan ng Criminal Investigation Unit, sa daan. Kaagad na hinila niya si Han Muugang palabas ng sasakyan. Kinailangan ni Kang Haram na magpatuloy sa paghabol. Sa oras na ito, nagsimula ng magkaengkwentro ang grupo at ang mga tao. Ang grupo ay tinawag ni Oh Man-ho mula sa Wang East Group, habang ang mga tao naman ay pumunta para pigilan ang Wang East Group na paunlarin ang lupain. Nakita ni Kang Haram na gumagapang ang Death Shadow sa grupong ito. Kaya naman, nilapitan niya sila para pigilan, ngunit itinulak siya sa lupa. Nadama niya na masusunog ang grupong ito hanggang sa mamatay. Pagkatapos, nakita niya ang kanyang stepfather. Nadama niya na namatay ang kanyang stepfather sa pagliligtas sa isang bata. Sa sandaling ito, tumakbo si Han Muugang. Nakita niya na ang bawat isa sa grupong ito ay may sugo ng kaluluwa na nakatayo sa tabi nila. Kaya naman, mabilis siyang tumakbo para protektahan si Kang Haram. Sa sandaling ito, pumasok ang matandang lalaki sa pansamantalang bahay. Walang nakakaalam na may isang misteryosong tao na nagbuhos ng gasolina sa paligid ng bahay. Pagkatapos, palihim siyang kumuha ng lighter mula sa kanyang bulsa at sinindihan ang isang piraso ng papel. Pagkatapos, itinapon niya ang papel sa lugar kung saan may gasolina. Nagsimulang masunog ng matindi ang pansamantalang bahay. Samantala, tahimik na umalis ang misteryosong tao sa pinangyarihan ng walang bakas. Sa oras na ito, nakita ni Kang Haram na may makapal na itim na usok na umaakyat. Nagmamadali siyang tumakbo doon. Lumapit ang kapitan ng pulis at nagpaputok ng baril sa ere. Sa sandaling ito, huminto na sa pag-aaway ang grupo at ang mga tao. Tumakbo si Kang Haram sa pansamantalang bahay. Nakita niya na may padlock ang malaking pinto. Sino ang gumawa nito? Ano ang gagawin ko? Napakagulo. May tao ba dyan? Binasag ng matandang lalaki ang salamin ng bintana. Tumingin si Kang Haram sa loob at nakita ang mga bata na may death shadow na gumagapang sa buong katawan nila. Sa sandaling ito, nakita ni Han Muugang ang usok mula sa malayo. Nagmamadali siyang tumakbo. Hinampas ni Kang Haram ang padlock gamit ang isang bato, ngunit mukhang walang epekto. Nakita ni Han Muugang na puno ng mga sugo ng kaluluwa ang pansamantalang bahay. Tulungan mo ako dito. Tulungan mo ako. Ngunit isa rin siyang sugo ng impyerno. Hindi ka pwedeng makialam sa mga usapin ng tao. Kung hindi, ipapatapon ka sa ika-negatibo 18 na antas ng impyerno at ipiprito sa kumukulong langis. Sa sandaling ito, naalaala niya ang sinabi ng ama ni Seung Chon sa kanya. Ang mga batang nawalan ng mga magulang ay tinatawag na ulila. Ngunit ano ang tawag sa mga magulang na nawalan ng mga anak? Walang tawag dahil ito ay masyadong nakakatakot na wala ng tawag. Kaya, nagpasya siyang pumunta at iligtas ang mga bata. Itinulak niya si Kang Haram sa isang tabi at buong lakas na binaluktot ang mga bakal sa bintana. Pagkatapos, isa-isa niyang binuhat palabas ang mga bata. Sa sandaling ito, tumakbo rin ang kapitan ng pulis at ang mga magulang. Pinaputukan niya ang padlock at ilang mga bata ang nailigtas sa oras. Dali-daling tumakbo si Kang Haram sa loob ng pansamantalang bahay. Malakas na nasusunog ang bubong ng bahay. Sumugod din si Han Muugang sa loob at niyakap si Kang Haram. Ang pakiramdam ni Kang Haram, ang batang nasa kanyang braso ay ang batang gustong iligtas ng kanyang stepfather. Pagkatapos, ligtas na dinala ni Han Muugang si Kang Haram palabas. Pagkatapos ng insidenteng ito, hiniling ni Kang Haram sa kanyang stepfather na iligtas ang kanyang kapatid. Nagpasalamat ang stepfather niya. Sa sandaling ito, tinawagan ni Oh Man-ho ang misteryosong tao. Tinanong niya kung bakit niya nilock ang pinto. Ang layunin niya ay takutin lang sila. Mukhang gumagawa ng gulo ang mastermind. Pasensya na. Sino ba talaga ang naglock ng pinto at itinulak sila sa kamatayan? Nang dumating si Kang Haram sa harap ng operating room ng kanyang kapatid, nakita niyang wala ng death shadow ang kanyang kapatid, kaya gumaan ang kanyang pakiramdam. Pag-uwi ng bata mula sa paaralan, bigla niyang nakita na may makapal na itim na usok sa likod ng kanyang ama. Inabot ng bata ang kanyang kamay at hinawakan ang death shadow. Malinaw niyang nadama na itinulak ng isang killer na may spider tattoo sa kanyang braso ang kanyang ama mula sa isang matayog na gusali. Noong gabing iyon, nakipaglaban ang ama ng batang Kang Haram sa killer para iligtas ang bata. Hindi inaasahang naglakas loob siyang harapin ang mamamatay tao. Sa ilang sandali, natalo niya ang killer. Ngunit nang aakma na niyang dalhin ang killer sa istasyon ng pulis, biglang umatake ang killer mula sa likod ng ama ng batang Kang Haram at walang awang tinapos ang kanyang buhay. Pagkatapos, itinapon din niya ang bangkay nito mula sa mataas na gusali. Kinaumagahan, nakita ng batang Kang Haram ang bangkay ng kanyang ama sa crime scene. Nakita niya ang matandang lalaki na may tattoo sa likod ng kanyang kamay. Natukoy ni Kang Haram na ang lalaki ay ang pumatay sa kanyang ama. Nang ipaalam niya sa pulis, umalis na sa pinangyarihan ng krimen ang killer. Pagka-uwi niya, dahil natukoy ng batang Kang Haram ang spider tattoo sa kamay ng killer, ginamit ng killer ang mainit na plansa para burahin ang tattoo niya. Makalipas ang 25 taon, hinanap ni Kang Haram ang bahay ng hipag ng killer. Sa oras na ito, nakita niya ang itim na usok na nanggagaling sa likod ng hipag. Inabot niya ang kanyang kamay at hinawakan ang death shadow. Malinaw niyang nadama
na pinatay ng kanyang bayaw ang babaeng ito. Sinabi ko na sa iyo na patay na ang aking bayaw. Kaagad na hinila ni Kang Haram ang babae. Papatayin ka ng iyong bayaw. Tumakas ka na. Hindi niya alam kung ano ang gagawin, kaya kinuha niya ang kanyang telepono at tinawag ang pulis. Sinabi niya sa pulis na may serial killer na atake sa lugar. Sa oras na iyon, may dumaang truck na may sirang refrigerator. Nadama ni Kang Haram na gumagawa ng krimen ang killer sa loob ng bahay ng babae. Kumuha siya ng upuan at pumasok sa loob. Nang pumasok siya sa bahay, nakita niya ang babae na nakahandusay sa isang pudo ng dugo. Sinuri niya ang pulso ng babae, ngunit nakaramdam siya na may sumusunod sa kanya. Kaya, kinuha niya ang kutsilyo ng prutas at lumapit. Nang hilahin niya ang kurtina, natuklasan niyang nawala na ang killer. Lumapit siya sa bintana at nakita niyang aalis na ang killer sa lugar. Kaya, bumaba siya ng hagdan at palihim na sinundan siya. Nakita niyang sumakay ang killer sa isang van. Sinundan niya ang van. Nagmaneho ang van sa isang liblib na lugar. Dali-dali kinuha ni Kang Haram ang kutsilyo ng prutas mula sa kanyang bulsa at nanginig na lumapit sa van para tingnan. Hindi niya inaasahan na nawala na ang killer sa van. Bigla siyang hinila ng malakas na kamay at bumagsak sa lupa. Tumayo si Kang Haram, itinutok ang kutsilyo sa killer. Hayop ka, ikaw ang pumatay sa aking ama, tama? Alam kong ikaw ang pumatay sa aking ama. Pagkatapos niyang sabihin iyon, sinugod niya ang killer. Ngunit hindi katapat si Kang Haram para sa killer. Sinipa niya si Kang Haram na naging dahilan ng pagbagsak niya sa lupa. Pagkatapos, kinuha niya ang kutsilyo mula sa kamay ni Kang Haram at inilagay ito sa kanyang liit. Sino ang ama mo? Kinagat ni Kang Haram ng malakas ang kamay ng killer habang hindi ito nakatingin. Pagkatapos, mabilis niyang kinuha ang kutsilyo sa lupa at naghanda na umatake ulit. Dumating ang sugo ng impyerno sa bahay ni Kang Haram at nakakita ng isang litrato sa lupa. Pinulot niya ito para tingnan. Sa litrato, nandoon ang serial killer na si Wang Yongchon. Sa oras na ito, natanto ni Han Moogang na hinahanap ni Kang Haram ang killer na si Wang Yongchon. Agad niyang ginamit ang teleportation para pumunta sa bahay ng hipag ng killer at nakita niya ang hipag na nakahandusay sa isang pudo ng dugo. Agad ding dumating ang kapitan ng pulis sa pinangyarihan. Nakita ng kasamahan niya si Wang Yongchon sa Kathy, sa malapit at si Kang Haram na nakasakay sa bisikleta na sumusunod sa kanya. Naramdaman ni Han Moogang na nasa panganib si Kang Haram, kaya tumawag siya habang hinahanap siya. Ngunit hindi niya masagot ang telepono. Sa sandaling iyon, nakita niya ang sapatos ni Kang Haram na nahulog sa lupa. Nagpatuloy siya sa paghahanap kay Kang Haram. Pagkatapos, nakita niya ang pulis na natagpuan ang isa pang crime scene. Pumasok si Han Moogang sa loob at nakita niya ang isang telepono sa tabi ng pudo ng dugo. Ito ang telepono ni Kang Haram. Sa ibang lugar, natagpuan ng sugo ng impyerno ang Soul Orbi sa basement ng ospital. Ang orbi na ito ay kay Han Moogang. Binuksan niya ito at nakita niya si Kang Haram sa loob. Pagkatapos, sinuong ni Han Moogang ang matinding ulan para hanapin si Kang Haram. Sa sandaling ito, nakatanggap siya ng isang tawag at lumabas na mayroon ng resulta sa pagsusuri ng dugo. Natukoy nila na ang dugo sa ikalawang crime scene ay kay Kang Haram. Kung ang isang taong may katulad na laki niya ay nawala ng higit sa 2 din ng dugo, tiyak na hindi na siya mabubuhay. Hindi mapakali ang puso ni Han Moogang. Kaya naman, bumalik siya sa ikalawang crime scene para hulaan ang posisyon ng pagkamatay ni Kang Haram. Nanumpa siyang tiyak na hahanapin niya ang killer na si Wang Yongchon. Kinaumagahan, binuksan ni Han Moogang ang telepono ni Kang Haram at pinakinggan ang recording ng ulat ni Kang Haram. Narinig niyang may dumaang truck na nangungulekta ng sirang refrigerator. Kaya naman, sinuri ni Han Moogang ang oras at pumunta sa labas ng crime scene. Gusto niyang i-compare ang oras ng ulat ni Kang Haram sa oras ng pagdaan ng truck kahapon para mahanap ang driver ng truck. Pagkatapos ng ilang sandali, dumating talaga ang truck na nangungulekta ng sirang refrigerator. Kaya lumapit siya para tanungin ang driver. May kahina-hinalang tao ba dito kahapon? Aksidente kong nabangga ang isang refrigerated truck na nakaparada sa maling lugar. Ngunit ang kakaiba ay nabura ang license plate ng sasakyan. Tinawagan ko na ang contact number sa sasakyan ng ilang beses, ngunit walang sumasagot. Kaya iniwan ko ang contact information ko. Ngunit walang sinuman ang nakikipag-ugnayan sa akin. Hiniling ni Han Moogang sa driver na ibigay sa kanya ang numero ng telepono ng suspect sa truck. Pagkatapos, sinubaybayan ni Han Moogang ang telepono ng suspect at pumunta sa bahay nito. Nang makarating siya sa bodega, nakita niya ang mga bakas ng dugo sa sahig. Ang dugo ay nagmula sa refrigerator. Binuksan niya ang pinto ng refrigerator, ngunit walang tao sa loob. Ngunit nang tumalikod siya, nakakita siya ng sapatos. Naalala niya ang isa pang sapatos ni Kang Haram, kaya dali-dali siyang tumakbo para tingnan. Nalaman niya na hindi si Kang Haram ang taong ito. Sa wakas, nakahinga ng maluwag si Han Moogang. Sa sandaling ito, umuwi ang baliw na killer na si Wang Yongchon. Agad na sumugod si Han Moogang at nakipag-away sa kanya. Pilit niyang tinanong kung nasaan si Kang Haram. Dadalahin kita para hanapin ang bangkay niya. Dahil sa sinabing ito, umiyak si Han Moogang. Pagkatapos, nagmaneho ang killer at sinamahan si Han Moogang sa paghahanap kay Kang Haram. Hindi inaasahang nabaliw si Wang Yongchon. Talagang pinasaya ako ni Kang Haram sa pagpatay. Nang marinig ito ni Han Moogang, patuloy niyang sinuntok si Wang Yongchon. Sa sandaling iyon, bumangga ang sasakyan sa isang puno. Dahan-dahang nawala ng malay si Han Moogang. Samantala, kinuha ni Wang Yongchon ang isang martilyo at patuloy na pinukpok ang puso
ni Han Muugang. Ito ang pinakamalupit na baliw na killer na nakita ko. Paulit-ulit niyang pinukpok ang puso ng lalaki gamit ang martilyo. Pagkatapos, itinapon niya si Han Muugang sa isang disyerto at mag-isang umalis. Si Kim Woo-sik-lyo ay nasa ospital at nagsushooting. Pinoprotektahan siya ng misteryosong tao. Sa sandaling ito, nakapasok sa ospital ang baliw na killer. Ang target niya ngayon ay si Kim Woo-sik-lyo. Habang nagpapahinga si Kim Woo-sik-lyo sa restroom, dumating doon ang misteryosong tao. Pakiilipat sa katabing kwarto. May gagamit dito, kaya umalis si Kim Woo-sik-lyo. Alam kasi ng misteryosong tao na darating ang killer para patayin si Kim Woo-sik-lyo. Pagkaalis ni Kim Woo-sik-lyo sa kwarto, pumasok ang killer sa restroom. Ang hindi niya alam, hindi si Kim Woo-sik-lyo ang tao sa kwarto. Nang aakma na siyang gawin ang kanyang kalupitan, hinawakan ng misteryosong tao ang kutsilyo sa kamay niya. Pagkatapos, hinila niya ang blindfold. Sa sandaling ito, si Han Muugang. Umasok si Han Muugang na ikinagulat ng killer. Dahil malinaw na pinatay niya lang si Han Muugang. Tinanong ni Han Muugang kung nasaan si Kang Haram. Pagkatapos, sinugod ni Han Muugang ang killer, ngunit ginamit niya ang pagkakataong ito para tumakas sa restroom. Hindi inaasahang natagpuan siya ng pulis sa hospital lobby. Ngunit sinipa siya ng killer para bumagsak. Patuloy na hinabol ni Han Muugang ang killer. Kinuha ng killer ang baril ng pulis at tumakas sa ospital. Pagkalabas niya, sinuntok niya ang driver ng bus at nawalan ito ng malay. Pagkatapos, kinuha niya ang bus, dinukot ang lahat ng pasahero at tumakas. Sa sandaling ito, hinabol ni Han Muugang ang bus at hiniling sa killer na huminto. Huminto ka, kapitan ng pulisya. Kakadating lang ng kapitan ng pulis at nakita si Han Muugang. Sumakay si Han Muugang sa sasakyan at patuloy na hinabol ang lalaki. Tinawag ng pulis ang kanyang nakatatandang kapatid. Ibigay mo sa akin ang telepono. Teka, gusto ko ring sumakay sa sasakyan. Sinabi ni Han Muugang sa kapitan na ang killer ay may baril. Ninakawan ka ng baril. Anong kabalbalan iyan? Bilisan mo, apakan ang gas. Pagkatapos, tumawag siya para humingi ng tulong. Pagkatapos ng ilang sandali, naabutan nila ang sasakyan ng killer. Patuloy na sumigaw si Han Muugang para huminto ang killer. Ngunit bakit siya makikinig? Aakma na sanang hampasin ng kapitan ng pulis ang lalaki gamit ang walkie-talkie. Ngunit nang makita niyang may baril ang killer, umurong siya. Tumayo si Han Muugang at sinabihan ang kapitan na lumapit pa. Pagkatapos, ginamit niya ang pagkakataong ito para tumalon. Nagsimula ang matinding laban sa bus. Sinubukan ng killer na gamitin ang baril para patayin si Han Muugang. Ngunit binaluktot niya ang kamay ng killer at itinapon ang baril sa isang tabi. Pagkatapos, sinakal ni Han Muugang ang killer. Pinipilit siyang huminto kaagad at patuloy na nagtatanong na saan si Kang Haram. Sa sandaling ito, may isa pang pulis na nagmaneho at dumating. Ngunit ang hindi alam ni Han Muugang ay ang taong ito ay ang traitor sa Criminal Investigation Team na sumusunod lamang sa utos ng isang misteryosong tao. Gusto niyang patayin ang killer para itago ang pagkakakilanlan ng misteryosong tao. Ngunit ang bala ay tumama sa ulo ni Han Muugang. Gayunpaman, si Han Muugang ay isang sugo ng impyerno at may immortal na katawan. Patuloy niyang sinakal ang killer, pinipilit siyang sabihin kung nasaan si Kang Haram. Ngunit nang magsasalita na ang killer, tinamaan siya ng bala sa ulo. Tumalon si Han Muugang palabas ng bus. Sa sandaling ito, dumating na rin ang mga pulis. Nang lumapit si Han Muugang para magtanong kung nasaan si Kang Haram, patay na ang killer. Nasaan si Kang Haram? Sabihin mo na, nasaan siya? Hayop ka. Sa sandaling ito, nakita ni Han Muugang ang sugo ng impyerno na aakma nang kunin ang kaluluwa ng killer. Hindi, tiningnan lang ng killer si Han Muugang at tumalikod para umalis. Nawala ng lakas si Han Muugang at naupo sa lupa. Hindi niya pa rin alam kung buhay o patay si Kang Haram. Sa sandaling ito, gulong-gulo ang isipan ni Han Muugang. Nang aakma ng dalhin ng ambulansya si Han Muugang sa ospital, naalala niya ang araw na iyon, natagpuan niya ang isang susi sa ilalim ng tulay. Kaya, hinugot niya ang needle sa kanyang kamay at pumunta sa ilalim ng tulay. Doon, natagpuan niya ang isang iron box na may malaking padlock sa pinto. Sinindihan ni Han Muugang ang flashlight at tumingin sa loob. Nakita niya si Kang Haram na nakaupo doon. Ginamit niya ang kanyang lakas para baluktutin ang mga bakal at lumapit kay Kang Haram. Inakala ni Han Muugang na patay na si Kang Haram sa kamay ng killer, kaya niyakap niya ito ng mahigpit. Paumanhin, huli na ako. Paumanhin. Pagkatapos, dahan-dahan niyang sinandal si Kang Haram sa dingding. Hindi inaasahan, gumawa ng tunog si Kang Haram. Dito lang nalaman ni Han Muugang na buhay pa si Kang Haram. Nang magising si Kang Haram, inakala niya na ang taong nasa harap niya ay ang killer, kaya itinulak niya si Han Muugang. Mukhang marami ng pinagdaanan si Kang Haram. Bigla siyang tumakbo at niyakap ang isang estranghero sa tabi niya. Nakita ni Han Muugang na ang taong iyon ay si Oh Man-soo, ang ikalawang anak ng Wang Is Group. Lumalabas na kanina lang, nang aakma na patayin ng killer si Kang Haram, itinulak siya ni Oh Man-soo sa lupa. Ngunit tumayo ang killer at patuloy na sinipa si Oh Man-soo. Nang lumapit siya kay Kang Haram, hinawakan ni Oh Man-soo ang paa niya. Ginamit ni Kang Haram ang pagkakataong ito para tumakbo. Ngunit patuloy pa rin na sinisipa ng killer si Oh Man-soo. Nang lumapit ulit ang killer na may hawak na kutsilyo kay Kang Haram, sumugod si Oh Man-soo at niyakap ang baywang niya. Hindi inaasahan, sinaksak ng killer si Oh Man-soo sa likod. Hindi po, sir. Sa sandaling iyon, kinuha ni Kang Haram ang isang bato at hinampas sa ulo ng killer. Pagkatapos, dinala niya si Oh Man-soo sa loob ng iron gate sa ilalim ng tulay. Sa oras na ito, nasa matinding panganib ang buhay ni Oh Man-soo. Pinunit ni Kang Haram
Haram ang kanyang damit at binigyan ng first aid si Oh Man-soo. Direktor, tiisin mo lang sandali. Gustong tumawag ni Kang Haram para humingi ng tulong, ngunit natuklasan niyang walang signal. Sa oras na ito, lumapit na rin ang killer. Naalala ni Kang Haram ang sinabi ng kanyang kuya sa kanya. Sabi ng ama mo, kung nasa panganib ka, ang pinakaligtas na paraan ay ikulong ang sarili mo at hindi makakalapit ang kaaway. Pagkatapos, isinara niya ang iron gate at isinara ang malaking padlock. Ikinukulong ang sarili at si Oh Man-soo sa loob. Sa sandaling ito, sinugod sila ng baliw na killer. Winasiwas niya ang kutsilyo kay Kang Haram. Hindi niya inaasahan na mahuhulog ang susi. Pinulot ng killer ang susi. Nang aakma na siyang buksan ang lock, bigla siyang nagbago ng isip. Kung dalawa kayo, hindi kayo malulungkot sa daan papunta sa kabilang buhay. Enjoy inyo ang sakit na ito. Pagkatapos, lumabas siya at itinapon ang susi sa tubig. Pagkatapos ng ilang sandali, dinala sila sa ospital ng ambulansya. Tinitigan sila ng stepfather ni Han Mo-ugang na may kakaibang tingin. Ano ito? Hindi pa rin sila patay. Sa unang araw na naging chairman ang lalaki ng Wang Est Group, habang masiglang pumapalakpak ang mga shareholder para batiin siya, naglabas si Police Park ng warrant of arrest para sa kanya. Sa daan pabalik sa istasyon ng pulisya, ang insidente ay umakit ng atensyon ng media. Ipinahayag ni Detective Park na nakipagsabwatan si chairman o sa kanyang kapatid, ang asawa ng mamamatay tao, upang dalhin ang mamamatay tao na si Oh Chan-yong sa psychiatric hospital. Galit na galit si Oh Man-ho. Mas mabuti pang gamitin mo ang iyong karapatan sa pananahimik. Nagdududa si Detective Park dahil si actress Lee Yang-hee ay matalik na kaibigan ni Oh Man-ho. Ang mamamatay tao ang pumatay kay Lee Yang-hee. Matalik na kaibigan? Sino ang matalik kong kaibigan? Nagdududa din si Detective Park na si Han Jin-suk ay pinatay ni Oh Man-ho. Pagkatapos, kinuha niya ang larawan at sinabing ang relo sa larawan ay kay Oh Man-ho. Ngunit syempre, hindi aamin si Oh Man-ho. Dahil sa paghuli kay Chairman Wang ng SS Group, nagdiwang sina Detective Park at ang kanyang mga kasamahan sa isang restaurant. Gayunpaman, hindi niya alam na ang pag-aresto kay Oh Man-ho ay maaaring maging dahilan upang hindi siya mabuhay ngayong gabi. Nang papasok na si Detective Park sa banyo, hindi niya sinasadyang natapon ang 8 pinggan sa katabing mesa sa sahig. Paumanhin, anong nangyari? Nang yumuko siya upang kunin ang bag sa sahig, nakakita siya ng isang manika at tila may naisip. Agad niyang ibinaba ang bag at umalis. Sa sandaling ito, halos naubos na ng kasamahan ni Detective Park ang kanyang inumin. Sa sandaling iyon, ang kapitan ng Team 2, ang trader, ay biglang nakatanggap ng tawag mula sa telepono ni Detective Park, kaya ang misteryosong tao. Ang isang tawag ay ginawa mula sa telepono ni Detective Park, tila may ginawa siya. Ang sugatang pulis ay gumapang palabas ng kotse. Sa sandaling ito, lumuhod sa harap niya ang misteryosong tao at ipinakita sa kanya ang relo. Sa huli, ang lahat ay gawa ng malamig na mamamatay tao, si Oh Chan-yong, at hindi si Oh Man-ho ang totoong salarin. Kaya sino siya? Hawak ni Haram ang telepono at nanonood ng video ni Mo-ugang na inaresto ang malamig na mamamatay tao. Sa video, patuloy na tinatanong ni Mo-ugang kung nasaan si Haram. Sa sandaling ito, naunawaan niya na mali ang pagkakaintindi niya kay Mo-ugang. Sa sandaling ito, lumapit si Mo-ugang at nagpaalam kay Haram. Nang aalis na si Mo-ugang, tumakbo si Haram at niyakap si Mo-ugang. Pagkatapos nito, ipinakita niya ang kanyang pagmamahal sa pamamagitan ng kanyang mga aksyon. Naging magkasintahan sila tulad ng inaasahan. Sa sandaling ito, may kakaibang pattern na lumitaw sa leeg ni Mo-ugang. Sa sandaling iyon, dumaan ang nanay ni Haram at nakita ang kanyang anak na babae na umibig. Ayaw niyang gambalain sila, ngunit nang masinsinang tiningnan niya, nagulat siya dahil 25 taon na ang nakakaraan, nawala ang kanyang anak na babae at humingi siya ng tulong sa pulisya upang hanapin siya. Sa sandaling ito, lumitaw ang tatay ni Haram na hawak ang kamay ng kanyang anak. Isang kakaibang pattern ang lumitaw sa kanyang leg. Ang eksenang ito ay nasaksihan ng nanay ni Haram. Pagkatapos lamang ng ilang sandali, nawala ang pattern sa leg. Naintindihan ng nanay ni Haram na ang lalaking nasa harapan niya ay isang sugo ng impyerno nang makita niya ang pattern sa leg ni Mo-ugang. Natakot ang nanay ni Haram at hindi alam ang gagawin. Ang mambabatas na ito ay napakapopular at malapit ng maging presidente. Sino ang mag-aakalang sa likod niya ay isang taong may maitim na puso. 25 taon na ang nakalilipas, isa pa siyang reporter. Sa gitna ng panayam sa isang magandang babae tungkol sa prostitusyon, naghanap siya ng dahilan upang palitan ang tape sa kamera. Hindi pa rin alam ng babae na malapit na siyang mapahamak. Nang matapos siyang magpalit ng tape, tinanong niya ang babae kung saan niya ginawa ang mga transaksyon ng prostitusyon. Sumagot ang babae, may kotse na sumundo sa akin noong oras na iyon. Tila sa isang villa sa bundok. Akala ng babae tapos na ang panayam, kaya nagmadali siyang maghanap ng dahilan upang umalis sa lugar na ito. Hindi niya inaasahang pinigilan siya ng tiyuhin. Pagkatapos ay inalis niya ang kanyang sombrero at binuksan ang kamera na nagsasabing, sabihin mo sa akin, magkano ang natatanggap mo bawat transaksyon. Nagulat ang babae, maaari ko ring bayaran ang halagang iyon. Ngunit hindi alam ng babae na ang taong gumawa ng transaksyon sa villa noong nakaraang beses ay ang tiyuhin din na ito. Tiyo, anong nangyari? Sinabi ko na babayaran kita, hindi ba? Sumama ka lang sa akin ng isang beses, okay? Susubukan ng babae na tumakas, ngunit tinulak siya ng tiyuhin sa lupa. Pagkatapos ay umupo siya at hinawakan ang mukha ng babae. Naglalaro ka ba ng inosente sa akin? Galit na sinampal ng tiyuhin ang mukha ng babae. Ano man ang sigaw at paglaban ng babae, inila siya ng tiyuhin sa tabi. Kung mas malakas ang sigaw niya para sa tulong, mas lalo siyang nasasabi. Pagkatapos ay pinilit niya ang babae na gawin ang transaksyon. Ang tape sa kamera ay naging matibay na ebidensya. Pagkatapos ay tinakot pa niya ang babae, kung maglakas loob kang magsumbong sa pulisya, patago kitang ibebenta sa isla. Alam mo ba? 25 taon na ang lumipas, ikinuwento niya ang insidenteng ito
kay Muugang ang sugo ng impyerno. Tinanong ni Muugang ang babae kung nasaan ang tape na yon, ngunit hindi rin niya alam. Naaalala lang niya na tumakas siya kasama si Han Jin-suk sa oras na iyon. Hindi niya inaasahan na mahuhuli sila ng malamig na mamamatay tao na si Oh Chon-yong. Ibigay mo sa akin ang tape. Nasaan ang tape? Ngunit hindi alam ng babae kung nasaan ang tape. Sa sandaling ito, lumitaw si Taiju na may dalang tape at iniligtas siya. Nang makita ito ni Oh Chon-yong, pinakawalan niya sila at hinabol si Taiju. Nag-alala ang babae na nasa panganib si Taiju kaya hinabol niya rin ito. Nang makita ng babae si Taiju, nakita niyang nakahandusay ito sa sarili nitong dugo. Inisip ng babae na siya ang sanhi ng kapahamakan ni Taiju, kaya nabuhay siya sa pagdurusa. Sa oras na iyon, nakita niya ang isang sasakyan ng pulis na papalapit, kaya umalis siya sa lugar na iyon. Ngayon, ang dating reporter ay malapit ng maging presidente. Nag-aalala pa rin siya kung nasaan ang tape. Dahil 25 taon na ang nakakaraan, dumating siya sa pinangyarihan ng krimen ni Taiju. Sa oras na iyon, matagal siyang naghanap sa bag ni Taiju, ngunit hindi niya nakita ang tape. Umalis siya na bigo, at ngayon, ang tape na iyon ang naging tanging ebidensya na maaaring magpabagsak sa kanya. Sa araw na iyon, nagbibigay ng panayam ang mambabatas. Hindi inaasahan, ang eksenang ito ay nasaksihan ng babaeng dating pinilit. Nakikiusap siya kay Muugang, ang sugo ng impyerno, na dalhin ang mambabatas na may maitim na puso sa harap ng hustisya. Nang makita ng kaluluwa si Muugang, ang sugo ng impyerno, tumakas ito. Mabilis na hinabol siya ni Muugang dahil ang kaluluwang iyon ay si Xudong na matagal na niyang hinahanap. Sa sandaling ito, sinubukan ni Xudong na magtago sa washing machine. Nang makita niyang natuklasan na siya ng sugo ng impyerno, nagmamadali siyang tumakas. Ginamit ni Muugang ang kanyang kakayahang mag-teleport at nagtago sa aparador. Kasabay nito, nais din ni Xudong na gamitin ang kanyang kakayahang mag-teleport. Binuksan niya ang pinto ng bodega, ngunit hindi niya inaasahang nahuli siya ng sugo at sinakal. Biglang may kotseng humaharurot at tumama kay Muugang na tumilapon siya. Nang magising si Muugang, natagpuan niya ang sarili sa ospital. Sa sandaling ito, dumating si Haram upang bisitahin si Muugang. Hindi niya inaasahang makita ang itim na usok na lumalabas mula sa katawan ng doktor. Bakit namatay? Kung nasa loob ng katawan ang anino, tiyak na mabilis siyang mamamatay. Narinig ni Muugang ang dalawang pangungusap na ito. Nag-teleport siya sa opisina ng doktor. Habang hindi nakabantay ang doktor, sinakal niya ito. Nagduda si Muugang na pumasok si Xudong sa doktor na ito. Itinutok niya ang baril at tinakot ito, lumabas ka na. Nang lumabas ang kaluluwa sa katawan, nakahinga ng maluwag si Muugang. Ngunit ang kaluluwang iyon ay hindi si Xudong. Sino ka? Sa huli, ang babaeng ito ay nabuhay sa huling bahagi ng panahon ng Joseon. Dahil hindi niya makayanan ang pang-aabuso ng kanyang asawa, pinatay niya ito at nagbigti. Ang kanyang kaluluwa ay nagtago sa katawan ng isang tao, sa loob ng daan-daang taon ang hindi natutuklasan ng mga sugo ng impyerno. Sinubukan ni Muugang na dalhin siya sa impyerno upang tubusin ang kanyang mga kasalanan, ngunit sinabi ng matandang babae kay Muugang na kung pakakawalan niya siya, sasabihin niya sa kanya ang tungkol sa kaso ng pagpapalit ng bangkay ni Kim Jun na kanyang iniimbestigahan. Alam ko kung saan nakatago ang bangkay ni Kim Jun. Alam mo talaga, nasaan ang bangkay ni Kim Jun? Batay sa address na ibinigay ng matandang babae, nag-teleport si Muugang sa bahay ni Liu. Natagpuan niya ang laptop sa aparador. Kung malalantad ang tape ng tatay ko, hindi kayo mabubuhay. Ayon sa video, natagpuan niya ang inabandonang ospital sa Mujin. Pagkapasok niya sa ospital, malinaw niyang naramdaman na ang bangkay ni Kim Jun ay nasa operating table. Sa sandaling ito, naaalala ni Muugang na siya si Kim Jun noong nabubuhay pa. Tumulo ang kanyang luha nang hindi niya mapigilan. Pagkatapos ay, batay sa kanyang mga alaala noong nabubuhay pa, pumunta siya sa dalampasigan at tahimik na tumalon sa tubig. Nakita niya ang kotse sa tubig at may bangkay sa loob nito. Kumuha siya ng bato at binali ang bintana ng kotse. Ikaw ba ako? Ikaw ba talaga ako? Pagtingin sa bangkay sa loob, naaalala niya ang lahat. Sa huli, 25 taon na ang nakalilipas. Nasaksihan niya mismo ang malamig na mamamatay tao na pumatay kay Clara. Ang eksenang iyon ay nakita rin ni Sun Iang. Natuklasan ng mamamatay tao si Sun Iang kaya hinabol niya ito. Dahil nais iligtas ni Kim Jun si Sun Iang, ginamit niya ang tape upang ilihis ang atensyon ng mamamatay tao. Ngunit nang magtago si Kim Jun sa bodega, natuklasan pa rin siya ng mamamatay tao. Nang maghanda na itong patayin si Kim Jun, pinigilan siya ng tatay ni Haram sa tamang oras. Tumakas din ang mamamatay tao mula sa pinangyarihan. Pagkatapos, tinanong ng tatay ni Haram si Kim Jun kung ano ang nangyari. Bago pa man matapos magsalita si Kim Jun, binaril siya sa ulo. Hinabol ng tatay ni Haram ang taong bumaril kay Kim Jun, habang ang kapatid ni Kim Jun na si Han Muugang ay bumagsak at nahimatay dahil sa atake sa puso. Sa kabutihang palad, may isang mabuting tao na nagligtas sa bata. Si Kim Jun, na may mga sugat sa kanyang katawan, ay naglakad patungo sa pampublikong telepono at tumawag sa kanyang madrasta para humingi ng tulong. Hindi nagtagal, dumating ang madrasta sakay ng kotse sa pinangyarihan at isinakay si Kim Jun sa daan pauwi. Nakatanggap siya ng tawag mula sa kanyang kasamahan sa ospital, na nagsasabing ang kanyang anak ay may bara sa kanyang coronary artery at kailangan ng agarang heart transplant. Kung hindi, mamamatay ang kanyang anak na si Han Muugang. Hindi nagtagal, isang mapangahas na ideya ang pumasok sa kanyang isipan. Pagkatapos ay pumunta siya sa ospital at kinuha ang puso ni Kim Jun. Pagkatapos ay, kasama ang kanyang kasamahan, itinanim niya ang puso ni Kim Jun sa katawan ni Han Muugang. Pagkatapos nito, gumawa siya ng peking eksena ng aksidente sa kotse para kay Kim Jun at pagkatapos ay itinulak niya si Kim Jun at ang kotse sa dagat. Kailangang sabihin na ang madrasta na ito ay talagang hindi mabait. Naalala ni Kim Jun, ang sugo ng impyerno, ang lahat at nais niyang tumakas mula
mula sa katawan ni Han Muugang. Paulit-ulit siyang bumaril sa kanyang sariling ulo, ngunit hindi pa rin makatakas ang kanyang kaluluwa sa katawan dahil ang puso ni Han Muugang ay kanya. Pagkatapos, pumunta siya sa madrasta at inihagi sa kanya ang sulat ng pagpapaalis. Tinanong niya sa kanya kung bakit niya pinalitan ang puso ng kanyang kinakapatid na anak na si Kim Jun para sa kanyang sariling anak. Muugang, ginawa ko ang lahat para iligtas ka. Wala na akong ibang pagpipilian noong oras na iyon. Kung hindi nag-heart transplant si Han Muugang, mamamatay siya. Siguradong dadalhin kita sa impyerno. Pagkatapos, umuwi siya at pinanood ang nilalaman sa laptop. Sa huli, nalaman ni Han Muugang na pinalitan ng kanyang ina ang kanyang puso ng puso ni Kim Jun sa makatuwid. Kahit na mamamatay na si Leo, pinanood lang niya ito at hindi siya iniligtas dahil natatakot siyang kung malalantad ang katotohanan. Makakasira ito sa kanyang ina, kaya itinapon niya ang ebidensya sa basurahan at umalis. Sa sandaling ito, hindi pa rin lubos na naintindihan ni Kim Jun kung sino ang bumaril sa kanya noong araw na iyon. Nagduda siya na si Kim Yaong-seok ang bumaril sa kanya noong araw na iyon. Sa sandaling ito, nakita niya sa balita na ang mambabatas na si Kim Yaong. Si Seok ay idineklara na walang sala dahil sa kawalan ng matibay na ebidensya. Upang mahanap ang tape na nagre-record sa eksena kung saan puwersahang nakipagtalik si Congressman Kim Yaong-seok kay Sun Yaong-seok, pumunta si Kim Jun sa bodega kung saan siya binaril sa ulo upang hanapin ang tape. Sa sandaling ito, nakita niya ang marka ng bala sa dingding at ang bala na ito ay hindi mula sa baril ni Kim Yaong-seok. Sa sandaling ito, nakarating si Haram dito gamit ang paghahanap sa lokasyon ng telepono ni Kim Jun, ngunit paano mo nalaman ang lugar na ito? Alam mo ba ang lugar na ito? Sa huli, 25 taon na ang nakakaraan, pagkatapos ng klase, nakita ni Haram ang anino ng kamatayan sa likod ng kanyang tatay. Sa gabi, dahil sa takot na nasa panganib ang kanyang tatay, sinundan niya ito sa bodega. Pagkapasok ni Haram, nakita niya ang isang itim na usok sa harap ng kanyang tatay. Nang aakyat na siya upang hanapin ang kanyang tatay, aksidenteng nasipa ng kanyang paa ang isang baril. Iyon ay ang baril ng kanyang tatay. Tama, basta't mawala ang anino, hindi mamamatay ang tatay. Kaya, kinuha niya ang baril sa sahig at binaril ang itim na usok. Kaya hindi si Kim Yong-seok ang bumaril, kundi si Haram, na hindi sinasadyang binaril si Kim Jun sa pagtatangkang iligtas ang kanyang tatay. Ngayon alam na ni Kim Jun ang lahat. Ang kanyang ulo ay nagsimulang sumakit ng kakaiba. Ito ang pinakamaibigin na sugo ng impyerno na nakita ko. Ayaw niyang ilantad ang katotohanan na binaril siya ni Haram noong mga nakaraang taon. Ayaw niyang ipagpatuloy ng mga otoridad ang pagsisiyasat sa kaso ni Kim Jun noong panahong iyon. Ang totoo, dahil ayaw niyang masaktan si Haram, pinagalitan niya si Haram. Alam mo ba kung gaano kakasama palad? Dahil sa malas mong mga mata, ako. Dahil alam niyang hindi maaaring magkasama ang isang sugo ng impyerno at isang tao, pinalayas niya ito sa kanyang bahay. Pagkatapos, dumating ang nanay ni Haram upang hanapin si Muugang. Tinanong niya kung bakit niya tinawag na halimaw ang kanyang anak. Hindi ba't sinabi mong umalis ako? Kailangan kong gawin iyon upang makaalis ako sa kanya. Aalis ako tulad ng gusto mo, kaya maghintay ka lang ng may kapayapaan. Samantala, umuwi si Haram at inisip ang mga sinabi ni Kim Jun sa kanya. Alam mo ba kung gaano kakasama palad? Dahil sa malas mong mga mata, ako. Dahil hindi niya makayanan ang pagkabigla. Kinuha niya ang chopsticks at sinubukang sirain ang kanyang mga mata na nakakakita ng kaluluwa. Sa sandaling ito, tumakbo si Kim Jun upang pigilan siya. Ano ang ginagawa mo? Pagkatapos niyang umuwi, siya mismo ang nagtanggal ng lahat ng ebidensya tungkol sa kanyang kamatayan. Tinanong ni Detective Park kung bakit niya ito sinira. Sinabi ni Muugang na nais niyang mabuhay sa ilalim ng pangalan ni Han Muugang at mamuhay ng masaya kasama si Haram. Wala nang sinabi si Detective Park. Kinabukasan, dinala niya si Haram sa ospital. Sinabi ng doktor kay Haram na mayroong bala na nakasuksok sa ugat ng utak ni Muugang. Minsan, ang pasyente ay nagiging abnormal na agresibo, ngunit sa katunayan, wala itong kinalaman sa kalooban ng pasyente. Sa sandaling ito, naniwala si Haram na ang mga sinabi ni Muugang kagabi ay puro kasinungalingan. Sinabi ni Muugang na pupunta siya sa Estados Unidos sa loob ng ilang araw upang hanapin ang isang espesyalista at ipatanggal ang bala sa kanyang ulo. Pagkatapos ay pumunta siya upang makipagkita kay Sun Iang at tinanong kung kailan siya pupunta sa Estados Unidos. Sinabi ni Sun Iang na si Kim Yaong-seok ay pinalaya, kaya hindi na siya pupunta sa Estados Unidos. Bukas, makikipagkita siya sa media at magbibigay ng panayam upang ilantad ang masasamang gawa na ginawa niya. Ngunit kung gagawin niya iyon, masisira ang buhay ni Sun Iang. Wala akong pakialam sa buhay ko. Sumagot si Muugang na may pakialam siya. May paraan siya upang dalhin si Kim Yaong-seok sa harap ng batas. Pagkatapos ay humingi siya ng pabor kay Sun Iang na alagaan niya ng mabuti ang nanay ni Kim Jun. Kung kailangan mong pumunta sa Estados Unidos, isama mo ang nanay ni Kim Jun nang makita niyang may nag-aalaga na sa kanyang nanay na panatag siya at umalis. Pagkatapos ay pumunta siya upang hanapin si Leo. Alam niyang patay na si Leo at ang kasalukuyang Leo ay ang kaluluwa lamang ni Jesudong dahil nakita na niya ang mga sintomas pagkatapos mamatay ni Leo sa computer. Tunay nga, tama ang hula ng sugo ng impyerno. Ngunit hindi niya dadalhin si Jesudong sa impyerno upang tubusin ang kanyang mga kasalanan. Nais niyang mabuhay si Jesudong tulad ng isang tao at alagaan si Haram. Pagkatapos ay kinuha niya ang baril at sinubukang patayin si Kim
Kim Yaung-seok upang masiguro ang kaligtasan ni Haram. Pagkapasok niya sa opisina, natuklasan niyang nagpakamatay na si Kim Yaung-seok. Pagkatapos ay bumalik siya sa kotse. Hindi siya maaaring magpakamatay. Sino ba talaga ang pumatay sa kanya? Upang mahanap ang salarin, pumunta siya sa bahay ni Kim Yaung-seok. Sa sandaling ito, naalala niya ang kanyang pagkabata kasama si Leo. Noong bata pa si Kim Jun, hindi niya sinasadyang nakita si Sun Yaung at ang alkalde na nakikipagtransaksyon ng prostitusyon sa bahay ni Leo. Upang protektahan si Sun Yaung, inilibing niya ang tape sa lihim na base na napagkasunduan nila ni Haram. Ngunit nang dumating si Kim Jun, natuklasan niyang may kumuha na sa tape. Ang panganib ng kamatayan para kay Haram ay hindi pa rin nawawala. Ang tape na ito ang totoong dahilan kung bakit nasa panganib si Haram. Tunay nga, kinuha ni Haram ang tape noong nakaraang araw. Pagka-uwi niya, nagulat siya sa nilalaman ng tape. Pagkatapos nito, binalak niyang dalhin ang tape sa istasyon ng pulisya. Ngunit hindi inaasahang hinarang siya ng misteryosong lalaki sa harap mismo ng pinto. Ang babae ay nakatali sa gitna ng swimming pool at ang mga pulis ay dinakip din nila. Pagkatapos, ang mga pulis ay walang awa na binugbog dahil nalaman nila ang ilang sikreto ng alkalde. Pagkatapos, dumating ang alkalde. Lahat ng ito ay gawa ng alkalde dahil lang sa tape na ito ay nag-record ng kanyang pakikipagtalik kay Sun Yang. Ang alkalde ay pumatay ng maraming tao. Sa oras na ito, sumumpa si Hazam na hindi niya ibibigay ang tape. Inutusan ng alkalde ang kanyang mga nasasakupan na kunin ang tape sa anumang paraan at pagkatapos ay umalis. Ginawang hostage ng misteryosong lalaki ang mga pulis at marahas silang binugbog. Pinilit nila si Hazam na kung hindi niya ibibigay ang tape, tiyak na mamamatay sila. Hindi na makayanan ni Hazam, kaya nais niyang sabihin ang totoo. Hindi inaasahan, pinayuhan siya ng pulis na kahit mamatay siya, huwag niyang sasabihin kung nasaan ang tape. Walang magawa ang misteryosong lalaki kundi utusan ang kanyang nasasakupan na dalhin sila. Pagkatapos, pinilit niya ulit si Hazam na sabihin kung nasaan ang tape. Dahil hindi pa rin tumutugon si Hazam, inutusan niya na buksan ang gripo. Pagkatapos ng ilang sandali, kinuha niya ang electric cord. Sa oras na ito, ang tubig ay umabot na sa tuhod ni Hazam. Tinanong niya ulit kung nasaan ang tape. Nang makita na hindi pa rin siya tumugon, itinapon niya ang electric cord sa tubig. Nang malapit na itong dumampi sa ibabaw ng tubig, ay nagpatay ng switch ng kuryente. Sa oras na ito, napansin ng misteryosong lalaki na may kakaiba. Kaya't nagtungo siya upang tingnan. Habang nagpupumigla si Hazam, ang kanyang ulo ay lumubog sa tubig. Pagkatapos ng ilang sandali, hinila ni Kim Jun si Hazam at dahan-dahan siyang inilagay sa lupa. Humakbang siya pasulong at nagsimulang lumaban, mabilis na pinabagsak ang grupo ng mga tauhan. Sunod ay ang misteryosong lalaki. Kinuha ni Kim Jun ang kutsilyo sa kamay ng misteryosong lalaki at sinaksak ito ng malalim sa tiyan. Pagkatapos, sinipa niya ito sa swimming pool at pagkatapos ay itinapon ang electric cord sa tubig. Sunod ay ang alkalde. Nakita lang siyang umiinom ng tsampag ng marangya. Hindi niya inaasahang may baril na nakatutok sa kanyang ulo. Lumabas na dumating si Kim Jun kinabukasan. Habang nasa ospital si Hazam, binigyan siya ng kanyang ina ng isang liham. Lumabas na ang liham ay galing kay Kim Jun, ang nilalaman sa loob ay si Kim. Inalis ni Kim Jun ang bala sa kanyang ulo sa Amerika at sinabihan si Hazam na mamuhay ng maayos. Samantala, ang ina ni Han Mugang ay dahil pinatay niya si Kim Jun, kaya't siya ay nakonsensya at uminom ng lason para magpakamatay. Nag-iwan din siya ng suicide note. Sinabi niya na ang bangkay ni Kim Jun ay nasa ilalim ng dagat, sa ilalim ng talampas ng Mujin, kasama ang lahat ng kanyang mga kasalanan. Nagpunta si Hazam sa istasyon ng pulisya at hindi sinasadyang narinig ang sinabi ng detective tungkol sa nilalaman ng suicide note ng ina ni Kim Jun. Nalaman din niya na noong bata siya, hindi pala ang itim na usok ang kanyang binaril, kundi si Kim Jun, kaya tumakbo siya papasok sa istasyon ng pulisya at hiniling sa kanila na hanapin ang record ng pag-alis ni Han Mugang. Hindi inaasahang, hinanap na nila ito, ngunit hindi sila nakahanap ng anumang record ng pag-alis ni Han Mugang. Sa oras na ito, may isa pang detective na may hawak na video na kinunan sa talampas ng Mujin at lumapit. Nakita nila na tumalon si Han Mugang mula sa talampas ng Mujin. Pagkatapos, pumunta si Hazam sa talampas ng Mujin at binalak tumalon para sundan si Han Mugang. Samantala, si Kim Jun ay nasa langit at nagtitiis ng parusa. Hiniling niya sa langit na bigyan siya ng pinakamabigat na parusa dahil sinabi sa kanya ng matandang babae na ang pinakamabigat na parusa sa langit ay ang maging wala upang makalimutan siya ng lahat ng nakakakilala sa kanya. Pagkatapos ay pumasok si Kim Jun at tinanggap ang parusa. Bumalik din si Hazam sa pagiging normal at hindi na nakakakita ng mga anino ng kamatayan. Pagkatapos ng ilang taon, nangako si Sudong kay Kim Jun na aalagaan niya si Hazam habang buhay. Sa kanyang ika-negatibo 100 na kaarawan, binigyan niya siya ng regalo. Nang buksan ni Hazam ang regalo, natagpuan niya ang isang pulang tali sa loob. Tiningnan niya ito at biglang naalala ang lahat. Ang pulang tali na ito ay ang tali na ibinigay niya kay Kim Jun. Tuloy-tuloy ang pagpatak ng kanyang luha. Kinabukasan, hindi na kinaya ni Hazam ang agos ng panahon at pumanaw. Sa sandaling iyon, ang kaluluwa ni Hazam ay umalis sa kanyang katawan at si Kim Jun ay naghihintay sa tabi niya. Tinali ni Hazam ang pulang tali sa kamay ni Kim Jun at ipinagkatiwala ang sarili sa kanya. Dito nagtatapos ang pelikula sa kwento ng dalawang taong nagkakilala noong bata pa sila, hanggang sa pagkamatay ni Kim Jun at ang pagpasok ng kanyang kaluluwa sa katawan ni Han Mugang at saka sila nagmahalan at sa wakas, nang pumanaw si Hazam pagkatapos ng 100 taon. Ang kaluluwa ng dalawa ay masaya pa rin na magkasama. Dito nagtatapos ang kwento para sa araw na ito. Salamat sa panonood. Ano ang masasabi ninyo sa pelikulang ito? Mangyaring mag-comment sa ibaba. Mangyaring mag-comment sa ibaba. Mangyaring mag-comment sa ibaba.